Dayon mo, hayag kayo ang kalangitan. Dayon, it's September 18, 2016. Nag-countdown na sa Christmas season, no? So, I think it's 98 days before Christmas. I don't know. Something like that. Kay nakamonitor mo po sa uban. Wala po ka-i-update ko. Karoon lang ako na nahinungdong ako pinakalit. So, advance happy birthday, Merry Christmas sa ato ang mga suki nga paminaw na sa kanuna manginaw kita nga anak kita sa mga mayang paglawas, no, dayon hataas ko na itong mga kinabuhi although dili ko imong gyud nga mataas di kay mga butog 100 plus kanang sakto-sakto ra gud nga hinatag sa ato ang labaw nga magkakagabo, di ba Julius? So mo na ito po mga pagindahay ato mga ambisyon sa kinabuhi. Tagang kita dugang grasya, kung mas matag-adlawatan kauban sa itong mga pamilya, o yun man, ang ato ang importante kayo atong piskay nga panglawas. So, kini si EDF kahintito mo inyong regular anchor and host sa Kapiyan sa Ipolo Makikauban na sa minyo, sunod-sunod katakna nga tuluman ng kauban ang ato mga pag-iitan nga panelists diri sa ato ang programa. The only public affairs program here in Dipolog City, Dapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte. Like us at Facebook, natay Facebook page, and of course, view us at YouTube. Daghang kayong salamat sa ato ang kanunay nga nagtabang, nagsuportar, o wala ni sila, wala gitang, no? Kani atong 3 musketeers sa atong kapihan sa Dipolo matag Domingo nga tanan. First and foremost, si Mr. Silbert Abiatico Nondoliano ang nagdala sa ato ang live streaming www.rmndipolog.weebly.com o ingon man sa atong YouTube nga uploaded every week, no? So, every edition sa itong kapihan sa Dipolog na nakita sa YouTube, kauban sa atong mga panelists o sa atong mga tagsa-tagsang na mga bisita matag Domingo nga tanan. Daghang kayong salamat Mr. Silbert Abiatico Nondoliano, ang atong IT Director sa kapihan sa Dipolog. Of course, ang tagya sa atong mga tingog sa kanginan, si Mr. Expedito Tax Ilumba. Daghang kayong salamat Tax sa atong simultaneous broadcast, DXDR 981 AM sa inyong mga radio dial o inyong man 94.1 IFM. Dayon, dito sa istasyon, katulo na ito kamaskitier, mao si Danny Luod. Daghang kay salamat Danny, kayong imong i-off na wala gid kami direport sa ato ang kapihan sa Dipolog. So, of course, kinitanan, inabagan masab sa atong mga staff and crew sa atong kapihan sa Dipolog dito sa Radio Mindanao Network, no? Broadcast station sa Barangay Torno Lindapan sa Dipolog na hapit na gyud mobalhin completely dito sa bagong lokasyon ini. Luyo sa Co-op, no? Luyo ka Dr. Velasco ang exact location niya, no? So, sa Torno Co-op. Okay. So, hapit na kita dito transfer, full blast, no? So, hinaapon ta to gabi on the glory nga. Padayon ang kanintanan, dayon sadya na samot ang ato ang kapihan sa Dipolog ilawom sa Radio Mindanao Network sa pagdumala ni Mr. Edgar de Grumon, atong station manager. Ana dia silang Ruchi Monera, si Joey Sahol, si Marty Libras, si Elaine, no? So, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Kaya wala pag ni dire. So, ato ipaabot ang atong mga bisita karong buntagan, i-confirm nato na nawag pa karong buntag si Mayor Flora Villarosa, ang galing po awardee nga mayor sa lungsod sa Siayan, kauban ang iyang vice mayor nga si Vice Mayor Daisy Limbang. So atong hinabian sila bahin sa kalambuan sa lungsod sa Siayan nga atong hibawaan nga the poorest municipality in the entire country, no, Philippines. Kani atong 2000 kano sa June? Karon ingon si Mayor Flora kadit lang. Si Mayor Flora kadit lang. So ana kanang ay kataw na Edgar kanang na siya sa number 36 I think. Basta yan kuan nga istorya niya no, from the poorest unsa na karon ang Siayan. So gwapo na kay ang Siayan, no? Last week ato may nabigalay ang mayor sa lungsod sa Pulangco, si Mayor Evan Hope Boyet Olvis, kauban siyang Vice Mayor nga si Vice Mayor Alfredo Baitir. So sa lungsod sa Pulangco, nasairan po nato ang kalambuan sa Pulangco
o ang mga programa nga i-implementar niini pinagi sa bagong pamunuan ni Mayor Boyet Always o ni Vice Mayor Alfredo Baitin. So this time around, ang lungsod sa Siayan may ato ang pakiginabian ang mga lideres niini, si Mayor Flora Villarosa o man si Vice Mayor Daisy Limbang. Next Sunday, confirm na po na to ang mayor sa lungsod sa Sindangan, si Mayor Florentino C. O yan Vice Mayor Board, kung saan ito? Si Dr. Bess Magunio. Ang ato ang mahimong bisita next Sunday po ang lungsod sa Sindangan ng mga lideres. So, sa dili pa kita mo padayon sa unahan, ato na namin sa paghiabot sa itong mga panelists, kaya nyo nga tingkong naman yung ani ay natamatos commercial, kaya na naman si Edgar. So, first come, first serve. Julius, good morning. Atong panelist nikan sa DTI, ang CPA na si Mr. Julius Salaveria. Good morning, Julius. Good morning. Daghang salamat din na imong gisulti nga una din naabot. Kaya ako bisan og late, pero once na mutong ako magidagway mo punctual. Wala ka po nag-proclaim Pero wala ka sa nagtugbiko. May buntag sa tanan, may buntag sa mga suking tigpaminaw ni ining atong programa. Ako yung special mention ang ako mga fans na nakadungog in town. Bisa kamay na sila, pero once galing ang tingog ko, dinikilti mo pakpak yun sa mga kabarayan, kaya nadungog na dahil ko nila. Usa si Evelyn Rendo, kitayan din sa Lower Dicayas. And then si Hillview po, na ato diha si Perlina, si Mafranca Valenzuela. O sa among ang opisina, na sige ka naka-tune in, basta kapihan sa Dipolog, ang among security personnel, si Mr. Will Butoy. So, ani-announce kita sa September 18, 2016, ang episode sa kapihan sa Dipolog, nasama sa isulti ni Ma'am Edith Cadarina, paghahisgutan ang mga kalambuan sa lungsod sa Siayan, at pinausap siguro ang mga issues na ato ang pwedeng i-clarify with our guest, si Mayor Flora Villarosa and ang iyang si Mayor. Thank you so much, Julius Salaveria. Si Board Member Romilio Boyli. Good morning. Sa mga kapamilang sa kapihan sa Dipolog, ayos mo sa mga tawag na itong bisita sa lahat at ibang sa iyang Vice Mayor. Ano nga ba oras ang sa mga sekreto ng pangasilayan dito sa kapihan, yun ang isa sa mga wala na itong pag-usap ng sponsor sa ating larawan. Okay, naging kayo sila ako. Ano ako, ba na ako din ang Info Center Manager sa Philippine Information Agency, si Mr. Alfonso Ponsroda. Good morning, Pons. Ako, kontak sa itong sa ating pangalaman ng internet, sa kapihan sa Dipolog. Nagkikutan naman ito ang Slaver, ito sa Rosso. Happy birthday! Yes, happy birthday nga to ka Assistant Regional Director, Mr. Franklin Gomapon sa Philippine Information Agency. Dayon, more blessings to come. Dayon, si Edgar Saranda. Good morning, Gar. Kaya mo lagi tayo. Okay, magandang salamat good morning sa mga sulit ito ba? Sa kanya na nagtuloy, gusto ko rin sa tulungan ng kapihan sa Dubai. Kung wala ka na nga, ginagawa. Nagdibog ka po ito. Kaya ibang ang mga tipo patipilang ito. Favorite ko lang ali? Okay. So, welcome sa matasa pa. Lahat kita na nagkakaroon nila sa Sandwich Fried Chicken sa ground floor. At yung kanila ba ng dinner na natutagpuan sa Dipolog. Stay tuned sa 94.1 at 981 AM sa Radio Nationwide. At itong naghulat sa pagpapalibutan, tune in sa www.rmn.com ay mga pakisalan ng mga pangtungkol o mga pangbuhay o pang mga ano na masaya. Lagi kami sa kapihan sa Dipolog. Pinagulong pagdaan. Ubang sa kapihan sa Dipolog. Happy Sunday. Okay. Diretso na ito. Ang instruction. Okay. Diretso na po sa akong pasalamat. Well, po sa akong pasalamatan ang akong video, atong official video sa kapihan sa Dipolog. Ang Hotel Camino 1. Di ba na nalimutan ang Sandwich Fried Chicken sa ground floor. Dalang dinner. Wala na pinagbayan sa Dipolog. Kung ikaw kami sa Dipolog, magulak tayo ng bisita, balas ka lang, kuno mo yung umabot tayo karoon, ang naging bisita, yung daghang parking sa kawas. Kaya
ang Hotel Camila 1 sa Talang General Luna. Sandals Fried Chicken na labihan mga pagkaon. At siyempre, meron kang Sandals Fried Chicken. Natin official venue sa Kapihan sa Dipolog. Lain pa nato nga pasalamatan karong nga buntaga nga sa kanunay nagpaluyo itong panag-uban sa atong mano nga Kapihan sa Dipolog. Atong pasalamatan ang atong mga producers, sponsors. Atong Lisinino Angeles, ang atong acting governor sa Lalawigan sa Buanga del Norte. Ang atong acting vice governor sa Lalawigan si Board Member Attorney Julius Napikit. Ang J&P Fruit Nursery and Lumberyard na imutan sa barangay Linasan, Pulangko nito Lalawigan. Ang ilang lumberyard na sa barangay Galas na yun ang ilahan iparangay Pinag-Tumala. Nawak na. Iparangay asang pinagpapag na tanong. Sa memo. Okay. Iparangay okay. Tapos na. Ano nga, high-tech. Iparangay Ginagawa na gusto na Mrs. Antonio Necesario. Una sa pasalamat nito ka Atty. Jojo Napiki, City Councilor, Dipolog City. Nato ka Mr. Henry Janero, nato level akasyon ito na sa Doni sa Palong Pungkon. Masada, ato pasalamatan, sinisambahana na sa radyo, ang mga ito sa Dipolog City. Janus Marketing alam sa mga sakinan. Spare parts ni Subit sa klase sa kanila sa Janus Marketing. Pag iya ginamala ni ipatak ko ng German Janus New. Matawag sa natin ng 2121148. Ato sa pasalamatan tibayaw ng atong mga kanunay ng lantaw. Sana nga ng Mrs. Minatla sa Distrito Chicago, Illinois. Roger William ang Chinapukin sa Oma County, Northern Ireland. Masam atong pasalamatan ng ibang sponsors. Dapitan City Councilors. Alimano Tepig, pero sa pagkuban sa tulungan Kapihan sa Dipolog. Congresswoman Gloria Labad-Labad sa Subunog Sibito ng Lalawigan. Ang National Credit Corporation of the Philippines, ang NGCP, sa kanunay, nagpahinundin ka na ito, dili niyo, nagpalupad o tabanod na bungol sa mga transmission lines sa NGCP. Kaya naman kaya ang kadaro, kung ikaw pa mismo na nagpalupad. Oga katangi ang completion sa Rocky Cable Line Transmission Project to NGCP na nilapas ka sa Serious Linya, Pulangko o nagdala ka duban kalampuan na pinasa Gabriel. Kaya kung sunod na ang dagko na mga pakigayon, pag-ayo, sunod naman gabi, pinahangap ko sila tuta enerhiya sa lagpayan sa Dipolog. So naman yung gano'n mo sa NGCP ka at tibok na ulit ang sabon na dinote. Ini pa sa kanila pengunjung atau kenapa sa NGCP dengan bisa membet talaga ang corporate information officer. Ang atong board member sa Segundo Distrito na president pa sa Regional Board Members League of the Philippines, si board member Romeo Lee. Imasama atong City Councilor sa Kapilas Dipolog, Kapilas sa Kapilas sa Dipolog, atau Lubeng Ligono. Lahat sa nagpalit ka na ito na si Mayor Evan Hart Boyan Nubes, municipality sa Lungsod sa Pulangko at sa Lalawigan sa Buanga del Norte, o Vice Mayor Alfredo Baltic sa Pulangko sa Buanga del Norte. Nagpalimusan sa ating pangguban sa tulong Kapihan sa Dipolog. O kung po, dinatuloy ko ng pagtimbayan kay mapatagasumpot sa ating programa, nag-open na sa www.rnn.webpre.com kay yan ang pagkamatahon sa mag-pistas patipan. Si Mr. ang Mrs. Masinati at Manila Chanson yan sa New Jersey, USA. Sir, good morning. Mga panghap lang yan, sir. Nakita nila. Good morning. Yan ang Mrs. Manila Chanson. Ito pipila ka nagpalayo sa laing sa mga palayo sa pagpapalaguban sa tulungan Kapihan sa Dipolog. May balang kita sa kabutan sa Metro Shopper sa kalang isa na tulungpayan sa Dipolog. Metro Shopper o Metro Bank na ito at hinihinutan ito na sa third level sa New Plaza Mall ng Quezon na tulungpayan sa Dipolog. Metro Shopper sa kabutan o Pangyo. Ang Pangyo na ito na sa Building A, Government Business Center dito sa Dipolog Malibag at tulungpayan sa Dipolog. Ngayon napalitan ito batang Royal Plaza sa San Avenue alam sa mga house hold o pangyayang mga appliances, mga plastic doors, RPWs, electronics. Nangabla ang gadgets, high-end gadgets,
Alam kaninyo, ato ang mga cellphone, notebook, laptop, iPad, uban pa. So, all block ay nato na agad sa low plaza main at sa low plaza annex sa dalang isa na pagdakbayan sa Bicol. Ilusap, ito ito sa mga sa Second District Congressman, Second District Congressman Karen Dean sa College of Law sa San Memorial State University. College of Law na ay nagkapunasyon pa rin sa mga bago paglitan ng mga pagkado ng Salarigan. Ang College of Law sa San Memorial State University Bicol Campus ay pinulutan sila din na sa kanyang Congressman Atty. Rosario Noto Barinata. Ay, isa ko na po, isa katalagulan sa paglaban sa Tumagkapian sa Bicol na ang People's Pension House o People's Land sa dalang katutunan at Tumagkapian sa Bicol. Dilikrahan ang inyong pagpil sa mga sa Bicol, hanggang nyundan at kapagantay kastalan sa akomodasyon. Pangitaalan at dalang katutunan ang People's Land o People's Pension House na Tumagkapian sa Bicol. Ang isa pang MS, Furniture. Tapos na ba sa mga sa conversation sa inyong tapos na sa mga nasaktaman sa mga lipunanan ang expertise sa mga sa lipunan na isalika na sa mga MS Furniture ngayon sa highway corner kapag sa kanila to kapag kanila to na pagdakbayan sa lipunan MS, magtawag ng MS Furniture kasi natin mga nasawasak will repair and maintain sa inyong mga furniture sa inyong panabahay, sa inyong opisina, sa inyong sa inyong asa, gabi, naka-English monitor na tapat sa mga ang cards, air conditioning and refrigeration. Alam mas pag-itinan, kapag ayaw sa inyong mga aircon, ang refrigerator, sa inyong pag-inas, kulihan, tumaan, magandanta. Experto na ang cards, aircon, and refrigerator, kapag mag-isa sa English monitor sa kahalan na tapat sa hotel kanina po, ay ito na nakagagawa sa hotel. Ay, napalaw ko na ito mga kapawag sa City Institute of Technology sa IT ng Bidol na sa BS Marine Engineering Business Center. Ikaw nato sa aking kapitpa. Ang mga alam ito ang ilang pagbibigay sa BS Marine Engineering na sa BCIT Bicol City Institute of Technology Business Center. Ito ito ang training sa BCIT. Ay kaya matatahan Bicol City Institute of Technology. Dito lang sa kita sa mga kumulong sa Gloria Dinapita. Marami na ang Chapter Dinapita, 3D at 3D. Sama na ang Thea Moore. Thea Moore sa mga Gloria Dinapita. Dito ang ito ng Gloria. Ang family group dito sa Gloria Dinapita. Nag-enjoy ang pagpagino shopping, pag-unaw, tawag sa kalaan, Gloria Dinapita. Mga sunod sa Gloria Dinapita, ang infrastructure fantasy ng the only theme park found in the whole of Mindanao and Limasalas. So mga parking rights, o mga world-class nila na pagbawa ng sa matang Saturday. Ang ilang pangit of cars, with showbiz personalities and ang world-class presentation. Philippines version, fantasy land, Gloria Dinapita. Kung ito ang mga pagkawan ng seafood sa Tusarikon sa Lapitan, mga mga foods, dito sa pinatulan sa Lapitan at Pamarin Park, ang dampa, may kalat-dampa, yung pagkanasyon sa mga driver, nilago na kayo, pinamitan sa inatulan, ito na sa dampa. Inatulan. Talaga, ginawa tulan sa Gloria Dinapita, kapasilan at inatulan, ito na first district campus ng Gloria Nunok ng Sorsa. Mga kini, ito pinatulan ng tuloy sa katalagodan sa pamalang appearance sa ito, live, Marila sa Salvador Fried Chicken sa Hotel Pangalawa dalang General Room na pagdagpayan sa Bicol. Balik na po lang ang video. Thank you so much, Edgar. Now ko'y basa ni share, gikan ni Ma'am Nati Bayubay, atong Provincial Schools Division Superintendent sa Department of Education. But before that, ako acknowledge siya na pag-ibot sa atong panelist food na to, nga si Mr. Robert Pilisay. Good morning, sir. So, kung ito now, excited usap kita sa lunch episode sa ito ang Kapihan sa Dipolog. Gabi na karon nga ang atong guest is a leader who made the difference in the municipality of Siayan. So, excited ang mamati sa iyang mga strategy. Yung sa niya pagpahawas sa maong lungsod, gikan sa pinakapobre sa Pilipinas, ngadto na sa asensado nga usa ka munisipyo. Daghang salamat, good morning. Thank you so much. Happy birthday nga to kang Charmaine Narvaez. Kanang tapad sa kapilya diha. Sa istaka silingan nila. Happy birthday, Charmaine. God bless you. Ako basahan dali share na ko kamay ang gipadala ni Ma'am Nati Bayubay. Kabahin ni sa Work for a Cause
sa Teachers Day, no? Nga yan, i-post din nato para mabasa, ma-share sa atong kapihan sa Dipolog. Financial assistance Honorable Flora Villarosa, Mayor, Municipality of Siayan, and President sa League of Mayors of the Philippines, Zamboanga del Norte Chapter, for our teachers cause valuing teachers, improving their status. May you be blessed as much as you give. Thank you so very much natukan Mayor Flora Villarosa, matod pa ni Provincial Schools Division Superintendent Ma'am Nati Bayubay. Ang si Mayor Flora Villarosa nihatag og 30,000 pesos para sa mga cancer-stricken teachers, no? Para nagkuan siya ng fundraising para sa mga maestra nga nagkasakit o kuan kanana ang cancer, no? So muna yung one way of kanang giving back ni Ma'am Nati Bayubay, and it is very laudable kay dili siya taga diri si Ma'am Nati Bayubay, and yet nakaruna siya ani, no, nga kuan kausa, no, nga activity para sa iya mga maestra, ilawom siyang supervision sa tibuok Zamboanga del Norte. So kudos to Ma'am Nati Bayubay. Then ang Walk for a Cause, ipaydayon sa October 3 matod pa niya dahil na siya mga invitations nga gipang padala, apil na kita, no? So ato nang buligan ang activity ni Ma'am Nati Bayubay, ang Walk for a Cause para sa mga teachers karong October 5 fundraising activity for the cancer-stricken teachers dito sa Zamboanga del Norte. So God bless you more, Ma'am Nati Bayubay. So much for that. While waiting for our guest karong butaga, si Mayor Flora Villarosa sa Siaya, kasi Vice Mayor Daisy Limbang, ato ang diskutan gamay ang National Clean Up Day kahapon, tubuok Pilipinas, tanang all sectors of society na appeal sa National Clean Up Day. Absent lang ko kaya nagpahilot sa PM. Aguro i-watch man ko. So, doon ay ka-share sa ikaw may chairman sa Committee on Environment ang National Clean Up Day gahapon. Ang sa ito ang ma-attain ato, ang ma-achieve pinagi sa pagpanglimpyo sa itong palibot. Namun tapi Member Bongi. itu sabot na sa mulay. Dili na ito yung kasunod. May announcement sa DNR. Na po, di na ito kulikaya na naka-inog sa mga instructions. Misinform. Wala na yun. So, any clean up day, kanang plastic ato kanang biodegradable. Dili malata o kanang malata. Kanang malata, atong inuban, dahil malata ang din siya. Hindi mo pa siya fertilizer, pag-asawa. Bisa ka na inuban, ilunong mo nila, pag-ulong, mapura po, hindi na kasi mo, wala kaso, basta may bayo. Pero itong mga plastic, itong mga libo na malata, atong yun ang ilain. Kaya dito na ilabay sa dumping area. Yan, napalo na. I don't know na-follow ba, pero sa probinsya, sa atong probinsya, na-follow nga, ang area na mo, sa Cap Amat, tanong dito sa Bukana, tanong dito. So far, ang ginipagsikaya nila noon mo nang nalampin ng mga nabayaran. Sa una, may kontak nito na ang mga nila, until such time na naman ang bulibad, wala na. Isa na yung nasa una, ilangan, nasa una ko na, tambok yung mga nagpos dyan sa ibutak, karon. Wala na. Pero, as far as the province is concerned, nagsuba na ito na successful ang mga activity. Okay. Thank you so much, Board Member Boy. Next, Robert Pinso, please. Yes. In the past, I have participated also in the several national cleanup drives. And nindot ang mga inisyatiba, except for one. Ang ako nakita man doon, na mura magod siya, nahimo lamang siya na ritual. Nahimo lamang siya na show ba, kita lang.
because ang mga nanglimpyo, ang mga empleyado, o mga government and NGO and civic leaders, civic society organizations. And then ang mga pagtungo, sa ating maobserbahan, wala nagtabang. And in fact, sa mga nakita dito, ang laro-laro dito sa baybay, sa Misikaya, katong nanglimpyo ni dito, mga empleyado na yung tanan. And most of the garbage na mo nakita dito, mga diapers, mga napkin, mga sanitary pads, etc. And then mga junk foods. Kaya yun ang kasigaran. And these are mostly non-biodegradable except itong sa mga pads, no? O diapers. Pero unsanitary kayo kay kubalo naman taon sa gisulod na mga butanga. So hopefully the government through the National Governance Bureau, through the ALG, i-mandate yung mga barangay officials to really participate. And then kay nakainumdum ka sa una, gamay pa to during the martial law days pa to, pag may ano clean up, hasta kada pala nagkurog-kurog yun tabang yun limpyo kay once na hugaw imong palibot, grabe ang multa. So mo nag-inculcate sa among parents ako, mo na nga nakahinumdum ko ato unsa ang impact limpyo yun dahil na yung participation sa community. Community contact. Yes, Lord Beverly. Akong mga pares o si kami kung siya o si Relia motor ng Sito Dinas 1, 2, 3 mungkin ang panahon na puno mo itong kafur sa city kita ng belitos sa luwas sa saba si Relia labay karon mo medyo one of the place Na-maintain dahil sa Dipolog City. Yes. Tapos na kayo i-share. Naman tayo mga guest ko Hindi na, hindi na tayo guys. Ito na tulong ito. Venue na ito dahil sa Sunburst. Ito na ito. Ito mga bisita, gusto ko sa ito, kanya magsikita sa Sunburst Fried Chicken. Ang mga riders from Davao City. Kita mo Ang riders ni sila sa Davao City. Ito si Davao City. Big bikes dito guys gawas. Big bikes dito. So welcome to Dipolog City guys. From Davao City. Ito mga riders from Davao City. We're passing through. Pwede ba lang istorya ka dyan? Welcome to Dipolog City. Kami, riding in blue. Riding in blue. God bless din yun. God bless. Okay, so, yes, Pons from PLA. Kung observation sa board nyo, wala yung total participation sa community. Ang mga tagbalay, nagtanaw ras bintana na ang mga empleyado ng limpyo. O kanina ang atong si Kaya Beach, common ba ng kaliguanan, kaya mura na pinaka-public ng kaliguanan. Lamang, ang atong lihinong sabi nga, kanang ito mga magamaan ng gamitay ang baybay na ito ng libo ato itong una-unaon ng atong basura kaya bisag din ito, di ba karamdaman-dawa na pinatayong member at sublinaw-linaw na paggamay na napito yung mga libo ito ng atong magamit niya kung sa atong basura ato putang atakahan ng atong basura dili kay gilimpihan o ang tao nila kita na po nagubaw-hubaw ato manghapon ng kabundanan, ato kung ng kalupay, kung mapagiging limpo na siya mga. Marag yun ito something ibang pag-signage sa mga lugar na magbiyahe bitaw ta along the road. Lalo nga, atong tugkaran, atong impyuhan, something like that. Yes, Julius. Namunaan na ko ni karon sa isip sumpay sa isulti ni Sir Franz Dilino. Nakanan sa Sikaya, panalitan. I think it's about time also na marag mo amend tagamay na sa Ordinance 123 sa kuan ba sa mga provision na unsa po share sa barangay kung panalitan na ay multa kay mas ma-encourage man dagway mga barangay tanod or barangay sanitation officers na magbantay panalitan katong gisulti nato sa Sikaya. Aron wala nang ilabay kada Domingo na po yung assigned na barangay ng mga task force ba para makakolekta po sila revenue
madisiplina po ang tao. Kaya kung pasanggan na nato ang city government, ang sanitation officers naroon na sa sentro, naroon na sa boulevard. Pero what about those other places na nasa barangay? Like kanalagi at hindi nga sa Galas Beach, sa Sikayat, para kung mainggarin sila nga magdakop. Kinsa nang gilabay nila, kayo akong gipasurahan po daan ang area. So, isa po na. Kaya dili po basta-basta nga mahakot sa mga taga-city ang mga basura kanan. Oo, kay dili man maganap kay daghang kay mga panimalay dahil ang si GSO ra si Alice kalagi mo magpakuan ano og ang city engineer office para sa Madam Christine na kaya. So mo nang kita Katutong ganit kabahin sa pagpangdaog no, pagpangsunog sa mga sagbot. Dili man gid na naging balaod ta ana no, gina-implementar sa Department of Environment and Natural Resources kanang mga kuan, kanang mga dayami, kanang mga tanan mga sa siniligan ko hindi na pwede. Kaya let's just realize, mura na siya pila ka kahang sigarilyo nga atong gihanggap. So makadaot siya for health reasons or also for environmental reasons na pag-contribute na diha sa ato adiri nga mga climate change. So kung bisan pag naata sa kabukiran, bisag wala ta na adiri sa sentro, di na dili gina ang pagdaog. Kaya kung naay mo daginat niya pasaka o kaso, na naamang gina siya multa, no? Nakalimot lang to. Pero from siguro 1,000 to up to 100,000 ang multa kung naay mo reklamo o daginat ninyo. Yes. Okay. On other matters, Jules, while we are waiting for our guests to arrive, kay coming naman sila, dahil ba po daw siya yan, no? Nanawagan mismo sa Mayor Flora, medyo madelay sila gamay. We'll talk about the kanang unsay mga kalihukan karon sa DTI. Ikaw nakamadjud ka niya sa inyong buhatan. This is the right time while waiting for our guests. Okay, daghang salamat din. Daghang kalihukan ang mga ang DTI, usa lang kanila sa related sa ang division, ang Consumer Protection Division. Gipahibalo ang tanan nga pagdeklarar ni sa atong presidente sa Pilipinas na under a state of emergency, automatic na atay price freeze. Okay, Ang price price freeze nagaingon na ang mga presyo sa mga basic necessities automatic dili ma-change within 60 days from the implementation of All over the country? All over the country. Kanilang no, kanato like clarify atong pag-declare mo state of emergency due to lawless violence. Wala na siya makita nga na siya epekto po sa mga presyo. So, wa man tayo mahimo na proseso man na once nga na deklarasyon, ato ginang i-price freeze. So, natin malistahan sa mga basic necessities, dapat walay pag-increase. Pwede na mo decrease, ikapasalamat na sa mga konsumante. So, ato. Pero unsa kayo ni siya nga mga prime commodities nga naka-price freeze? Naatay gitawag Is it effective here? Kaya parang may movement. Asa ba? Nabay mo. Akan ako sa kong Sige. Sige daw, Jules. Sa Price Act of the Philippines, sa kanina backgrounder lang. Sa ato ang nasod, gitawag man ko siya free enterprise economy, no? Nga wala gyud tay price control. Kani gyud atong timanan nga isip demokratiko nga nasod, ang atong mga presyo mag-aaga na sa supply ug sa demand. Walay gobyernong dili maka-intervenir ang gobyerno during regular or normal na mga times. Pero kung mag-declare na gani aning mga musunod kung under state of calamity, state of emergency, martial law, etc., naatay gitawag na automatic price control o kanang ino nato nga price freeze. So base lang na siya sa gitawag nato basic commodities. Naatay basic, naatay prime, and then naatay non-basic, non-prime, all other products. Ang sa basic commodities, basic necessities mo na niya musunod. Delata nga isda o other marine products, processed milk, kape, laundry soap, detergent, candles, pan, asin, kanang potable waters, kanang gitawag ito bottled water, ug instant noodles. Katulad gitawag na basic necessities. All others, wala ra na siya ma-cover sa price freeze. Kato nga sa DTI na mga monitor products. Sa Department of Agriculture, rice, corn, cooking oil, fresh, dried and other marine products, itlog, fresh pork, beef, fresh milk, fresh vegetables, root crop, sugar, or fresh fruits. So, kato siya under sa Department of Agriculture. Sa Department of Health, tanan nga essential na tambal sa energy, ang LPG o kerosene,
sa DNR ang atong mga suglod nga kahoy ug ang mga uling. All others padayon ra gihapon na nga nagabase ra sa supply and demand. Good for 60 days ni unless lifted sooner by President Duterte. Sa atong nabasa sa unadunong sa mga radio nakitaan nga naay plano ang DTI head office nga tungod kay amang po epekto gud ang state of emergency, pwede makarecommend ang sa implementing agency nga ipalift dayon, meaning iwalaon sa lang ang pag-implementar sa price freeze kawala para to give nga mga free nga kuan sa mga tindahan nga makapais-bugis doon sa ila atong nga mga presyo. So mao na karon ang plano karong simanahan nga wa may epekto kay monitor magdungan man yung DTI nationwide nga wa may epekto tong state of emergency sa paglihok sa mga presyo. So pwede na ginagawa normal naman correct. Tugod na sir, okay. So mao lang to about price freeze. At katupong gustong masayod nga pilay presyo sa ayang mga tindahan, pwede mo maka-download sa application na e-presyo sa DTI. Ang sa Dipolog hinoon, wala pa kayo ni makumpleto. Pero if you want to know as kung naamoy items paliton o kung pilay mga presyo sa mga tindahan, pwede na ninyong matanaw na ang application na e-presyo. Kaya kung ito kadunduman, doon katuig na nalabay, so tito si Sir Matoy Barinaga nga naabak tayo mga pamaagi nga mahibaluan sa mga konsumante asang barato. So muna na ang gi-apply sa DTI. Only ang DTI monitored products. Maunto ang mga kalihutan sa DTI. At katupong mga pamilya diri nga mga kapamilya sa mga overseas workers na may bagong ipa-implementar karon nga special package of assistance sa mga overseas workers as a result ato bitang gipanawagan ni Duterte nga sa Middle East areas na among mga nanga-retrench mga empleyado dito mga Pinoy na malik diri na ami hanyag nga mga klase-klaseng assistance para makauli sila kung di sila makatrabaho mahimo silang mga entrepreneurs. So bisita lang sila sa tanang mga negosyo center sa atong probinsya gawa sa DTI na atay negosyo center sa Dapitan nga naa sa opisina sa third floor na daw ito sa office of the city administrator. Naapot tayo negosyo center sa munisipyo sa Rojas o ako maabot nga i-open nga negosyo center from September 22 sa lungsod sa Liloy. Naapo i-open na puhon maayo po itong next week na adiri si Mayor C sa Sindangan kay mag-open po tag mga negosyo centers. Kana negosyo centers are mga mini DTI units in the municipalities para mapaduol ang akong servisyo. Okay, so thank you so much. Anything mo makashare bahin sa ato mga umaabot ng mga activities din sa Tundakbayag sa Dipolog, sa Lurigan sa Buga del Norte. Just recently, there is si Vice President Lenny Robredo, ang atong Vice President sa nasod nato sa Pilipinas. Ngayon, murag wala man to. Later, ato mapangutana si Mayor Flora Aningo. Nakadayon pa to bisita. Word sa lungsod sa Siayan. Kanong katoy, yan ko ano? Si Vice President, siya yung main guest dito sa kalihutan sa mga kondisyon. Murag araw siguro o dahil from pagkadian, ito sa Siayan, ano nung sa kalihutan dito. Murag dahil. So, importante doon naman ko nang nagbuhay sa dito, no? Na-side trip na ang siya dito, ay yung atong subot. Ito ko ka dahil ang preparasyon, etc. etc. Kaya ang ito yung ano sa kaya magpasalamat sa iyong kadaugan dito ng mga legal. Ang kadua, namatag ko sa mga personas ilabi na sa mga kababayan particular ng rasas ng kababayan ng PCW Local Council of Women. Ito yung tulog. Ito yung nabit na yung travel good. Ang may travel mo ang pagkagayan sa ito. Okay, thank you so much. Gan, magpaliyog po commercial ka Gan, kaya na ating mga bisita para tuloy-tuloy ang discussion, please. Okay, so magpasabata ko sa mga paningin ng mga sponsors kasi kanina yung magpalayo sa pagpapagabat sa pagpapagabat ng kapihan at sa bawat at ang domingo nga bayan at ang mga pasalamatan sa mga kasama mga pasalamat natin natin ang tulis sa nito ang sa itong acting provincial governor sa Lurigan sa Buga del Norte. Natin sa itong acting vice governor presiding officer sa Buga del Lurigan at ni Ronald Tony Goldberg Prince Kapitid.
Kaya ikut sini seperti ingasa pulang ko, nga malihat nas pagkikalas ng takbuyan sa Bicol, ipalagyan ng mga Mr. and Mrs. Bartolomeo Estaciones. Pasalamat ko sa Atty. Donald George, Cavite City Council, Development City. Pasalamat ko kay Mr. Henry Junero, at ang libang akasyunan sa Tuloy Parliament Party. Kay Mr. Muhammad Kasama Jun, at ang Parliament Dar, Santa Isabela, Development City. Sa Janus Marketing, ngayon ipinahag naman ang niputak ng medyo ng Janus Yun, ang tawag sa kalpunan ng Tulang Tulang Lang for Aid. Ang Mrs. Milagros sa Station USA, Roger William at Jennifer King sa Ala County, Northern Ireland. Pasalamat nito kang City Councilor, Dapitan City Councilor, Amino ng Pin, ng Takbayan sa Dapitan. Ang Second District Congresswoman, Gluna Madagabata, sa Common Distrito sa Luwag sa Sabata ng Norte. National Group Corporation of the Philippines Government. Nakapit na nakontrito ang Director, ang Lantry at QB9 na maglagpas sa Sinusbilya, Tingnan ko. Dunang Progressive Board sa Kalawingan sa Banda ng Norte at mga sa English City. Lubang sa pasalamat ang ito na maraming pinanamang benda ng nato. Kay Board Member Romeo Lee, President, Federal Members League of Philippines, panel sa kapihan sa Lupero. Ang City Councilor Antonio Benigno, City Councilor ng Bawag City, ang panel sa kapihan sa Lupero. Niya, Evan Bulit Alves, Municipality of Polanco, ito sa kapihan sa Lupero, Boston Lake Vice Mayor, ang Filipe David, Polanco sa Banda del Norte. Pagtibayan ito pa Mr. and Mrs. Marino Johnson, yan sa New Jersey, USA. Ngunit pasalamat ng Tusala sa MS Furniture sa Higher Furniture na pinagpayan sa Lupero, Inspector sa pag-upgrade ng customizer ng resources, MS Furniture, kawagan sa car, aircon, and refrigeration, Inspector sa mga air conditioning, service, repair, and maintenance. Nag-usap nito sa kalabot, dahil sa kalugar, tapat sa Hotel Manila 2, kalang Janaluna ng Dalang, highway tour na pinagpayan sa Lupero. MS Furniture, ang car, air conditioning, service center na dahil sa Hotel Manila 2. Dito sa pasalamat nato sa Pipix Pension House at Pipix Lot sa mga katipunan na pinagpayan sa Lupero. Dahil na magsugod ang ilang price room sa 650 pataas. Pangalaman sa 650. Pipix Lot at Pipix Pension House, your comfortable stay in the building need to be very expensive. Ang Pipix Lot at Pipix Pension House. Nabuhat sa kinato ang Lupero City Institute of Technology, PCIT, pinusap ipahit sa kita sa mahal na pagbabatay sa ato ng deal sa College of Law sa Manila State University na Lupero Campus na napagusap na ng sponsalaman sa mga pangkulat ng kontrabangado sa ato na national water na nagamit sa College of Law sa John Mission Lupero Campus. Ngayon sa pinagpayan sa itong kalangkuban sa kailangan kapihan sa Lupero matagdamin ng kanal ang Metro Shoppers, Metro Field of Fun World. Metro Shoppers sa bawang kasal, Metro Field sa third level ng Camila. Kung Metro Field ito sa Lipa sa Nor, ang Fun World sa Building ng Business Center at ang Boulevard. Ang General Data General Data TNO, ang Telecom Data 3D and 2D, ang tira niya sulat sa kanya ng Dapitan. Matagibig kanila pamilyo sa kanya ng Dapitan na dalang sa kaya ang Fantasyland, the only theme park found in the whole Visayas and Mindanao. Kaya mga pag-roads na nilang road-class presentation na pag-weekend Sabado ulan sa mga tigla commissioners personality. Ang sa simple sa mga tao, ito ang inutukulan sa Lapitan at Pamilang Partner Dampa at bayan sa Lapitan. Ipangalaman kinamaya may County First District Congressman Romeo Nonong Rosas. Nakinaglahat ng paliwas sa pagkakatuban sa panahon kapihan sa Lupero at Domingo at sa mga sibilanan sa RNN, Radio Northern Road, DXDNA, Lagos, at pagkakatuban FM. Balik sa atong mga bisita o atong bisita na naabot na tungkol sa kapihan sa Lupero. Thank you so much, Edgar. Ani ana nahiabot naman diri ang ato ang bisita gikan sa lungsod sa Siayan. Ang ato ang mayor sa lungsod sa Siayan nga si Mayor Flora Villarosa, galing Pook awardee. At the same time, siya maoy president sa Municipal Mayors League of the Philippines sa Buanga del Norte chapter. So it is very much our honor and privilege nga ato makahinabi karong buntagan
ang mayor sa lungsod sa Siayan nga si Mayor Flora Villarosa, kauban usab ang iyaang vice mayor sa lungsod sa Siayan nga si Vice Mayor Daisy Limbang. So any minute now, ato mahinabot sila, doon na tayo gabay nga giatiman, and then daghan kayong salamat, labi na gayud kang Ma'am Nati Bayubay nga usab pod sa nitimbaya diri sa atong kapihan sa Dipolog, ug atong i-announce na lang nga ang Walk for a Cause alang sa mga teachers sa Sumbugan del Norte ipahigayon kayo karon nga October 5. Matod pa ni Ma'am Nati Bayubay, ug usa sa sponsor ini nga mao kalihukan mao si Mayor Flora Villarosa alang sa mga teachers nga nagkasakit og cancer, no? Manay fundraising activity ni Ma'am Nati Bayubay, nihatag si Mayor Flora Villarosa og 30,000 pesos para sa maong cause. So God bless you more. Atong kuan karong September 24, umaabot na September 24, atong expected na bisita diri si Mayor Florentino C. sa lungsod sa Sindangan, kauban ang yang vice mayor. Ni-confirm na to siya, kay sila to karon pero di naman siya available, kay tuwa siya sa lungsod sa, tuwa siya sa Cagayan de Oro City, so mauna na, dire pagpikas. Okay, so, ating acknowledge na ang paghihapot sa ato ang bisita gikan sa lungsod sa Siayan, diri ka Vice. Ang ato ang Vice Mayor sa lungsod sa Siayan, si Vice Mayor Daisy Limbang. Good morning, Vice, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Magbuntag sa tanan. Siya kayo siya. First time pamagod niya ni Vice Dire. Oo, muna na. Gikan pagod sila sa lungsod sa Siayan. So, inapunta Vice nga, this will not be the last time, but first lang ini nga opportunity nga amo kang mahinabi diri sa atong kapihan sa Dipolog ay mag-isgot ng mga kalambuan ilabi na sa lungsod sa Siayan. So as presiding officer sa lungsod sa Siayan, sa Sangguniang Bayan, sa lungsod sa Siayan, kumusta po ang ato itong konsiho sa lungsod sa Siayan? Ang lungsod sa Siayan, labi na sa atong mga konsihales, sa pagsuporta sa tanang programa sa atong lungsod, pinangunahan sa atong Mayor Flora Villarosa. Ang kalihukan sa lungsod sa Siayan, labi na sa mga proyekto nga daghan kayo mga proyekto karon atong dawat, labi na sa atong probinsya nga naghatag sila mga proyekto sama sa among municipal hall nga hapit na mahuman. So dapat namang pasalamat tungod kay usa sila nakahatag og dako nga pinansyal para sa proyekto sa munisipyo sa lungsod sa Siayan. So first ako nalawan sa probinsya ang munisipyo Rohon, pinaka-lami o dako nga munisipyo sa tubok probinsya sa laligan sa Sangguniang del Norte. How much does it cost? More or less kung mahuman sila mga 60 million. Walay utang. Walay loan. Walay loan. Okay. Congrats in advance. Okay. So, in most cases, mga LGUs, dapat anak na amigo or in tandem ang mayor o vice mayor, governor and vice governor for that matter. Sa lungsod sa Siayan, kumusta man ang komposisyon sa inyo ang mga leaders diya? Konsihalis, mayor o vice mayor? Sa lungsod sa Siayan, ang mayor, ang vice mayor, o ang sanang bayan, kauban yun. So, kauban sa kalambuan. So, walay problema kung anytime may mga kinahanglanon ng mga proyekto, automatic ang SB o ang presiding officer mag-approval yun sa mga resolution o ordinances na ipadangat nato para sa kalambuan sa mga katawan, sa mga katawan sa lungsod sa Siayan. Okay, sa pagkakaroon ba, sa inyong paglingkod, kapila na ka nga term? This is your third term, okay? Yes. And then, looking back in your 9 years, no? 9 years na silbi pohon, no? Sa inyo ang paglingkod, looking back, ano sa man din ang pinaka-highlight na legislative enactment
nga nahimo ninyo napasar sa lungsod sa Siayan in consonance with the program and project of the mayor? So far, ang mga proyekto na mga legislative na mga gihimo, laban sa mga ordinansa, gisuportahan, no? Suportahan laban sa itong Landong Mayor, mga kanang natawag na kanang bitang naman gagawin sa karoon na kanang livelihood sa barangay. So, kanang pangkabuhayan na project. So, nakita na mga pagkabuhayan project, usagod ka programa, konkreto na programa na makahikap sa kinatubukang katawhan sa lungsod sa Siayan. Kaya ang lungsod sa panahon yung may pinakapobre na lungsod, karon alibert na nato ang ilang poverty. So, natagaan sila pinabuhian. So, karon hiyong na siya usaka konkreto na proyekto na makita nato na usagod ka hemplo sa mga katawhan sa ato ang lungsod sa Siayan. O usa kini ang kamatuoran na nakadawat kita og galing po kayo. So, yes, questions coming from the panelists. How did you encourage the people kay kasagaran gud ana namura bitaw na anad og dole outs gikan sa gobyerno kung saan ni pag-awhag sa mga katawhan nga maningkamot sila po para silang kaugalingon nga dili pud magsalig lang sa gobyerno. Ilabi na atong mga panahon nga critical kayo kay poorest municipality ang Siayan. Ang gawin nato ang cooperative specialist sa lungsod sa Siayan, person Mr. Marvin Calapis, gitahasan ka na saro-saro sa kabarangayan pag-organize, pagpasabot, anong sa ganang kooperatiba. So, nasabtan nila kadugaan ng kooperatiba, so, ang pasabot, adunay pagtinabangay. So, itong counterparty, so, nalay sa Sibiro, nagihatan, naapin na yun sa itong lungsod, o mahimo siyang nasabtan sa tanan na kanang adunay kooperatiba. Tapos sa tuwig, adunay mga tayo mga patronage fund, whereas mapalit ka sa mga tindahan, wala dito madawat nga patronage fund, whereas kung nandun ka sa pagkubahan o kooperatiba, dito ka mapalit, at the end of the year, natin madawat nga patronage fund. Sila po itag-iya dyan. Actually, sila po itag-iya sa mga kooperatiba. Doon ay mga kalangguan o na ay mga mahirap usa sila sa makabenepisyo sa mga programa. So, panalitan, Vice, piki ang panuglanan sa katawhan kay pobre lagi o timawa, asan po sila gikan silang kapital para mahimong miyembro sa kooperatiba? Actually, kung kita kung interesado dito nga mahimo ang kooperatiba, dili rin siguro lisod kung muhatag ka isip ato ang capital build-up kay once kung makasabot pa sa programa, dili lisod. Pero kung hindi ta kasabot sa programa, munang medyo na dili sila interesado sa programa. Pero mapasabot nato ang mga katawhan sa programa, dahil nakita nila nga usa ka programa nga makatabang gyud sa pangnabuhian. Wala rason nga ang ato mga katawhan dili masuporta sa programa. Okay, Julius, your question please. Pangutanan lang ko ba sa aron ma-describe nato sa atong mga tigpaminaw nga giun sa pagpadagan ng atong kooperatiba. Is it one co-op with different branches in the barangays or one co-op per barangay? Ikaduha, unsa kay mga serbisyo kana lang ba sa pagbaligya ng consumer goods o naa pa po tay mga pautang ngadto sa mga miyembro? Ang sa Siayan, dili pautang. Kung sa kanang grocery, sari-sari store, ang kadalasan mo ginaya sa kada barangay. So, usa sa programa gyud dapat dili gyud sila tubukan pautang. Kaya usa na sa makahatag og kagubot sa miyembro o bikin na galing ng miyembro na tendency nga medyo malungkag ang kooperatiba.
So, usa gyud nga gipasabot nga wala gyud utang para gyud ang kooperatiba kanunay mga mo-sustain ang ilang mga negosyo sa kada barangay. So, Isip dugang lang pong informasyon sa mga uban nga di kay familiar sa nasyayan. Kani adto maabot ng mga produkto nga mga basic necessities sa atong gidisbutan ganina no. Dito taon sa mga barangay mahal na. Kay ang mga mangumpra dito, ang situation ba without the cooperatives karon no. Ang mga nakakapital ng taon sa mga barangay naay monopoliya. Makapa buot sila pilay presyo nga ilang hihatag sa mga sardinas, sa mga kuan. Tungod kay dako po ang ilang cost nga mupalit sila mga umpra sa sidangan. Wala ko musulod dito nga mga panel kay kani at tumaot pa ang dalan. Sa pagkakaroon tungod sa mga progresibo na ang siyayan, so naobserbahan na mo dili sa DTI lang nga makasunod ito mga panel, they can sell direct sa mga cooperative stores sila barangay. So ang epekto ani na barato na naanay access ang mga tao sa mga palaliton nga barato. Kani ato imagine magbayad pa og 100 sa usa ka pila to ka karton nga kumprahon sa mga komprador aron mahatod nila dito. So luoy taon to na sa mga kabungturan nga para lang makagpalit og noodles imbes tagpila ra na siya dito siguro parte ng mahala. So kana usa na ang cooperative ninyo nga program na nakahatod ta og easier access sa mga tao dito sa mga kabarangayan. Yes, Vice. usa gyud na tulad na sir, usa gyud na sa tabang gyud sa atong kabarangayan nga mapasayon nila ang pagpalit sa ilang mga paliton o biyahe pa sila sa sulong sa siya mahal ang pamasahe. So ang kooperatiba usa gyud nga nakatabang nga sayo pag-access nila sa kanilang paliton. Development sa siya kay sa Saniko pa ko ako may in-charge ko pasiga ng lugar na kanang ibig ang project na ito sa integration ka na ito ibig kaya ang target 1 lang mabot og buhat ng kabuhan tungod sa estado sa kalsada gamay ulan nagusog kulbak pa yung ganay mga landslides mausahan na makyaw na lang ngayon ka ng baalsado katulad-tulad na pa doon sa siayan ng awas baha makita mo ang development karon kay gikan sa sidangan pa doon sa siayan konkreto na ang kalsada tao na kaman to maghabang-habang ka kabigatos ang klipit ang pakyaw karon na mga 25, 30 mahal na pag-iinin mo dagan mo so sa una nasubi sa ayan pila naman itong kabagbalay ang municipal hall aras baklis kalsadas ito ng kabungdan ko yan ay dibupin sa taas puro gapon kahoy buildings dito dahil pag-adto lisod kayo pag-adto sa mga kabarangayan namin din obserbahan na labi na itong inclusion projects mas gamit ang kabaw kaysa sa kinan dito sa una. Kabayo. Nagulong sa mga poste. Karon, kung natulosan na ngayon, Vice, kita ko itong galing po program sa ANC. Maayo ang presentation, mga artista rin ang mga itsura ngayon. Muna yung tumutulosan sa siyawan, no? Sa galing po award na nabawat sa mga lungsod. Nagigit sa kinapubrihan, karon one of the progressive municipalities sa atong lalawigan. Okay. Thank you so much, Board Member Boyle. And finally, kauban nato karon ato ang bisita gikan dihon sa lungsod sa Siayan, the person who made things happen in Siayan for the past 7 years, no? 6 years. Okay. Galing Puok Awardee. O wala ni siya, dili bahimong galing Puok Awardee ang lungsod sa Siayan. And also, the President of the Municipal Mayors League of the Philippines, Zamboanga del Norte Chapter, Mayor Flora Villarosa. Good morning, Mayor, and welcome back to Katihan sa Dipolog. Welcome mo itong tanan, labi na sa atong mga listeners sa Katihan sa Dipolog. Okay. Hirit na ta, sinit na ta, Mayor, no? Galing Puok Award. Unsay gikatabang ini sa Siayan
sa pag-angkon sa pagdaog ninyo ini na award. Unsay nahimo sa Galingpok Award ang sinatabang diha sa lungsod sa Siayan sa pagkadaog ninyo sa Galingpok Award? Nalipay ta kay na-recognize ang Siayan finally. Sa una gidungog lang ta nga pinakapobreng lungsod. Now with the award nga nadawat sa Siayan as Galingpok Awardee, na-recognize nga nalingkamot ang lungsurano, nalingkamot ang lungsod sa Siayan para mo asenso. Gani ang ato ang award is a recognition that there is a program ongoing in Siayan nga nakatabang pagsulbad sa kapobrehon o programa nga nakatabang sa pagbag-o sa paghuna-huna sa mga lungsuranon nga dili di ay pwedeng permanenteng pobre na ay daghang rason o daghang pwedeng buhaton para mulambo ang katawhan sa Siayan. Okay, thank you so much. Unsa kayo ang mga proyekto nga imong ipatuman karong mga panahon na diha sa lungsod sa Siayan alang sa kalambuan sa mga katawhan ini? Gawas sa ato ang paghimo sa mga lungsuranon nga dili lang magbabaol kundi entrepreneurial farmers, no? Kay gitudloan man nato sila nga dili lang kay tungod corn growers ta sa unang panahon diha na lang kita. Gitudloan nato sila karon nga mahimong negosyante. Mao ni atong gidagan sa Galingpok kay sila mismo karon sila na may magpalit sa ilahang mais, sila na may gabuhi og baboy, gagrupo sila gatunga sa ginansa, mananong sila og mga utanon sama sa talong, sila po magbahin sa ginansa, na ako'y mga caretaker na dagko og bahin na bag-o kaya ang ilang kinabuhi. Secondly, sa ato ang health program, ang lungsod sa Siayan nabta nato sa una nga tungod kay health centers ang naandan RHU 8 to 5 lang ang trabaho sa ato ang mga sakop. Gihimo nato ning 24-hour service bisan pag naa ta sa bukid, gihimo natong available ang ambulansya 24 hours, drivers are available 24 hours kay dili man ta pwede mamili og kanus ang magsakit ang ato ang balatian. So gischeduling na lang ang atong nurses, ang atong midwife nga mahimo gid silang available 24 hours round, no? So dili pwede nga ang mga tawo nga nagdaog sa bukid wala tay available nga sakyanan. So gihimo nato nga available ang military jeep sa lungsod na ngayon po tag-ayuda sa probinsya nga gibilin dito sa Siayan to mga nahabilin sa unang military jeep para anytime nga naipanginahanglanon ang ato ang mga kauban sa kabukiran makuha sila, mga anak man sila usa pa mga anak madulhog na pud nato dinhi sa ato ang diagnostic center para dito gyud ang ato ang serbisyo mahatag. Gani ang hatag tawag incentive program tungod kay gibawal pud sa DOH nga diha sa mga balay-balay mga anak. Ang atong mga kababayan gihatagag incentive. Ang atong mga mananabang nga sa una masugot ra gyud dito ra sa balay magutong-utong ang kababayan, gihatagan natong 500 pesos para madalagid ang mga buntis dito sa health center to make our pregnant mommies safe sa ilahang pagpanganak. Pag-abot sa education program, ubay-ubay itong gihatag. Tanan nga mga campuses sa ato ang eskwelahan, gihatagan og funds sa LGU. Gihatagan nato sila gulayan sa paralan, palayan sa paaralan. So naa sila IGP, no? Naa ilang panginabuhian. Ang mga bata po, libre ilahang gulay, kaya naa may ilahang kaugalingong tanong. Naatay daghang programa sa education. Karon naging-partner ta sa Sinergia, naging-partner ta sa Ateneo de Zamboanga, gani karong 28 and 29 of this month, muanha ang Ateneo de Zamboanga teachers para ma-intensify ang atuang mga maestra sa lungsod sa Siayan, matudluan sila nga i-enhance ug sa ilang kahibalo daghan pa gyud ang ato mahatag nga ayuda sa mga maestra o sa mga estudyante. Daghan ta karon og i-partner niadto ko sa Manila itong Thursday and Friday because ang Siayan now is already a mentor, no? Na gihimo karon ang Galingpok nga academy nagtudlo sa mga bagong mga mayors para mahimo silang maayong mayor. Ug ang mayor sa Siayan, we are happy to tell you nga gihimo tang isa na ka mentor, isa na ta sa magtudlo sa maayong panggobyerno. Ug nakita na pud ni sa ato ang Vice President dito kay siya may naghatag og kaning inspirational message. Dito nakita nato nga na-recognize kay nila ang Siayan. Just imagine a very poor municipality nga nakabag-o sa nawong sa mga lungsuranon ug sa lungsod. So, sa education program, going back, nakaduol na po ta itong Thursday sa bag-ong partner gani ato kung gi-appeal ang Dipolog paghangyo nga na ay NGO dito nga gitawag og Teach for the Philippines. So, niingon ko nga please approach the mayor of Dipolog, I can recommend and ang Siayan para mauna po ni bag-ong formula karon nga ang reading program sa mga ga-eskwela, no?
i-intensify. So na ay mga taga Manila nga moadto na sa Sayan, ugani din pud sa Dipolog, kaning programa sa Teach for the Philippines kaning ilahang NGO nga ato ana pong gitak karon. So daghan taon mga programa sa education, gani ni apil ta sa kaning gihimo karon sa ato ang superintendent, atong schools division superintendent nga Rivalida. So this is parang helping the teachers na mahimo silang maayo gyud nga mga maestra o maestro. Ang mga principals, ang mga master teachers, na-formulate karon ang DepEd sa Buanga del Norte nga hatagan o kaning programa ang mga principal, ang ilahang mga head teachers, no? So gihimo na karon diri sa ato ang division o niapil ang lungsod sa Sayan to really encourage the teachers and the heads, no, nga mahimo sila maayo sa ilahang larangan sa edukasyon. Ubay-ubay ang atong gihimo sa education, sa agriculture, busy kaayo puribuyag ang ato ang gobyerno sa lungsod sa Sayan tungod sa gusto ginato mahawas ang atong katawhan sa kapobrehon. Okay, Julius, mawata na po. Mayor, regarding sa education ng ato ang usa na nakita ganina, specific na ako question on the implementation of the senior high. Naapat tayo eskwelahan dito sa Sayan, knowing it's far from dili sa mga sentro. Naapat tayo eskwelahan dito nga senior high nga nagdawat, or kung wala man gani asa man nga eskwela to mga pipila nato ng mga senior high karon? Ang ato ang senior high na siguro naulahi ang contractor pero naa tay building, no, 2-story building. I think these are 12 classrooms. Pero sa to say nga gamay ang enrollees, no, I don't know kung ba nganong niubos, no, sa 30% ang atong enrollees sa senior high, pero nagsugod na sila karon. Ang atong building siguro in 2 months time turnover na sa contractor. So we have a building. Nitabang ang LGU para sa pwesto nga ihatag, i-donate na sa lungsod sa Sayan para sa DepEd. Okay. Dili na sa simbahan. Okay. Edgar, mo pagtana please. Okay, salamat, Mayor. Good morning and congratulations, guys. Congratulations. Dahil sa achievement of success ninyo, significant success sa lungsod sa Sayan, do you tend to binigyan na ganitong award na ka, no? Do you tend to slow down a bit, or mas nakapag-posige pa ninyo for enhancement, more enhancement para sa maong programa o in general para sa bubok lungsod sa Sayan? Mas na-motivate pa siguro ta nga mas paspasan kay for the information of everybody, 2 weeks ago ang lungsod sa Sayan again na-accept or nahatagan og award, no, sa KN nga kaya natin, no, kay kani man kung kaya natin is anan partisan movement, no, kaya natin movement nga naani siya purpose nga mo award sa mga effective and ethical leaders. So ang Sayan karon nahatagan ana as KN champion. And last week nahatagan na po ang Sayan sa Serenity Foundation as outstanding leader for education. So daghan kaayong recognition nga nahatag sa Sayan, but ipasabot na recognize ang ato ang mga gihimo. Mao na nga kami mas maningkamot o naningkamot pa kay daghan pa kaayong pwedeng buhaton unya na anak ko sa ako ang last 3 years. Mao na ang pinaspasay gining amo ang karon samtang naapatay higayon atong opportunity nga maserbisyuhan pa ang taga Sayan. Okay. Mayor, I remember na kung dito po tayo nag-guess kayo, I was asking you, kung yung formula na to be effective, no? Ginagamit mo po sa karon sa tipo kulungin yan sa buong tinawin na nabot mo ikaw, mentor naman galing ka dito sa galing ko awards mo and we have received recently other awards. Ang atuwa unta nga though ako i-offer na ko akong serbisyo, mauna nga nalipay ko being elected now as the new LNP president sa Zamboanga del Norte, nga makatabang ko isa na sa akong objective nga makaduol sa ubang mayor, mahinaot ko nga abri ang ilang hunahuna o kasing-kasing para makahatag kanila og epektibong formula sa good governance. Kay kung ang taga Manila naminaw na sa mayor sa Sayan para mahatag nila sa mga formula nga gigamit nato nganong nilang buong lungsod sa Sayan, how much more for the co-mayors that I have here in Zamboanga del Norte. So maunay unta mo ato ang gamiton nga sakyanan para makaduol ta o makahatag ta og mga ayuda nga sa ubang mga lungsod diri sa Zamboanga del Norte. Thank you.
Kaya kung pagkatanaw ni Mayor, ni Vice Mayor na, ang lungsod sa siya, usa sa naigot atong filariasis, ang problema. Capillariasis. Capillariasis ba ito na nagtutukan na ito siya yan, doon naman tayo, 57 na ito niya, na ato yung gipresugod, na di atong tambalan yun. Okay. Isod ka itong sakita, magkita na mga dagkong lawas, gagmay buktor, nabuglat ng mata. Karon ang kanang capillariasis na problema niyo sa siya na kantin ba dito? Ang capillariasis nga problem before pa ko sa saya na himong mayor, existing na siya. But during our time karon, ato agin na siyang giatiman. In fact, niabot gani tag isolation nga nangayo kung tabang sa province nga tabangi ko ninyo isaray among doktor sa sayan, and we have lots of patients suffering this capillariasis. Dahil na may mga previous study ana nga gihimo ang UP, muna nga nihangyo ko nga kung pwede continuous ang ato ang support kay daghan pa magkaay nang hinahanglan sa atong ayuda. So there come a time nga ato silang gi-isolate og isa ka bulan. Nihangyo ta sa ilang pamilya nga ayaw lang paulian para everyday mahatagan nato holistic approach ang pag-ayo sa ato ang mga pasyente. Gani part sa ilahang programa nga atong gihimo sa isa ka bulan ang pagduol sa TESDA niana sa ato ang TESDA para mahatagan pud sila og learning sa panginabuhian so that pag mahuman ang atong 1-month program of treatment mapadayon ang ilahang panginabuhian bisan pa man naa sila yung mga gibati sa ilang lawas. Karon ang atong gihimo every month we keep on calling these people na agid mi schedule every month nga i-meeting sila para makabalo sila nga continuous ang atong pag-atiman nila. Nga dili pwedeng pang one time lang ang ato ang pagduol kung dili ang treatment, follow up ug ang atong paglantaw ug unsa na nahitabo sa ilahang panginabuhi ug sa ilang kaugalingon while gibati nila ning capillariasis nga sakit karon. So our people really feel nga naay pag-atiman. Dili ang pang one time lang nato silang istoryahon kundi continuous ang programa sa pagtambal aning mga pasyente sa capillariasis. Naa na sila kapunungan. We organize them and we give them parang knowledge, information, tanan na lang na pwede. Even the religious activity. Every day in the 1-month program na atong gihatag sa ilaha, na ay misa. Every day na sila exercises. Every day na sila learnings from different agencies para kaning mga tawhana bisag na sila gibati, ma-feel nila nga importante gyapon sila nga mga lungsurano. Okay. Pangutana, we can ni Sir Robert Pinsay, please. Yes, thank you. Nakoy pwede na lang question Mayor. Unsa na gani ang status karon sa Siayan as far as its standing on the economic level from the poorest asa na ta karon? Second class na ta karon. Wow. And then ikapila nga ranking ta karon from katong sa bottom mata nice ikapila na. Sa una kita man gyud may kinapobrihan sa tibok Pilipinas. 3 years ago, dili na ta, wala na ta ni sulod sa number 36. So meaning na pamantay 3 years na nilabay na, most likely layo na kaita sa poverty nga gilantaw sa lungsod sa Siayan from 2003 to 2009. Mauna nga bisan sa kadaghang gisuroy pud ako karon nga mga lungsod, I can probably say nga layo na kaayong Siayan. 70% completed na ang kalsada sa ato ang lungsod ug sa tanang mga barangay. Muna nga 30% na lang ang kulang, manghinaot ang we can still find partners. And of course, the provincial government to help us. Masig mahumaday na magpakongkreto ang tanang barangay roads during my last term. Okay, so main question ako, Mayor. What you have accomplished sa amo lang simple na panantaw is you're a cut above the rest. So meaning, a lot of local chief executives are giving for development. But it's one thing to envision it and it's one thing to implement it. And you have done it. So, ang question na naman, curiously Mayor, what is it? Asa unsa imong pinaghugutan nganong nahimo ni man mga butanga? Who inspired you? Yes. Eskwela ba ka mga Harvard? Eskwela ba ka mga UP? Unsa man kinahanglan ba graduate ani mga butanga para Kinsay model, yes, so to speak. Okay. Okay. I think this is just about passion. No? Ang imuhag yung kasing-kasing towards what you want. So, gusto man kaayo nimo nga motabang because we know for a fact nga I am really doing business in Manila and I'm doing good there. So, para mo ambak ko balik sa Siayan nga wala dihay comfort in life. Pero with the only purpose nga motabang para mahawak mi sa pinakapobreng lungsod. And
kinahanglan OA, di ba? Kinahanglan overacting yun. Dili pwedeng, dili pwedeng, umutabang ka, tinagigso. Kung pwedeng, huwag ka nang matulog because there are so much of things to do. Dili pwedeng ginagmay. Kinahanglan pinaspasay, then you really have to write your roadmap. Danon gini mo imong dalan, asa mo gid paingon nga asang so imong gusto, danon imong gusto. And in 6 years time nga atong gihimo, we are successful and people are seeing that. So na po may 3 years opportunity, kung may pinaghuhugutan o saan humuhugot, wala lang, I'm just so happy serving our people in Siayan. Minsan, gayman ako lang OA, kinasmayan ko, sabi mo lang OA, but we are showing results. We are showing not only the province, we are showing the national government that there is really good governance in Siayan. Follow-up question ulit. May taghang mag-ingon nga, it takes millions or billions of resources needed to change a community. Is it true in Sindakan? Kay, in Siayan, kay we believe, pila ba ang atong era, and then how did you manage to source out all these fundings, and how much did it take in 6 years time na ma-reverse nimo ang poverty situation in Siayan? Thank you. The secret really is to partner with not only the government organization. We partner really much more with the non-government organization. Naka-focus sa NGO. Kinsa may makatabang na po sa education, come on down. I asked Assisi Development Foundation, I asked Sinarhia, I asked Teach for the Philippines, I asked UNICEF, I asked World Vision. So tanan nga mga NGOs that I can search in the internet kung kinsay makatabang sa Siayan, come on, I have to approach their office, talk to the president, and here is a municipality who needs your help, we need your money. So nabombard gid ang Siayan with the so many programs and projects coming from different NGOs and NGAs. And of course, there was really a convergence that happened in Siayan. Lots of the regional directors, niadto gid sa Siayan, with the order of the president, the previous president, ang President Noy Aquino, nga adto ang Siayan. This is the poorest municipality. What help can you give? Like, I always go to the office before of Secretary Alcala to ask for tractor. I need to ask for 10 million pesos for FMR. Tunga-tungaon ako na sa tulong ka barangay just for this barangay to feel na i-development, na i-concreting, and the people there will really feel na ay paglaban sa gobyerno na rin namin. And I think that's also one of the reason that we eradicate the NPAC in Siayan. Wala na may reason to stay there because the reason before is, wak may atin na nas gobyerno. Dobi karon tanang barangay, gi-atiman man. Tell me the reason why you still have to be against the government. So, isa niya if we talk of millions and millions of pesos, yes. Daghan kay milyones na kwarta nga nabubuo sa Siayan from different agencies of this government, and of course from different NGOs that we convince. This is the poorest municipality. I know the values of your company. Diba? And your foundation. Sinarhia, kanang Zwellig Foundation, itabang na mo sa health. Believe me, daghan kaayuta o gipartner sa Siayan, and there are lots coming more. In fact, alam mo po yung na-istorya last week, every time I'm invited to speak in Manila, I don't waste my time. I go to different offices na pwedeng makatabang sa Siayan. 3 years is very short for every term sa isa ka mayor. Kung magluya-luya ka, magulat-hulat ka na sa imong lungsod, o kinsay maabot na grasya. No way, man. You really have to go visit different offices, convince them that you really need their help, and of course, the financial help gikan sa ilang mga opisina. Backlight ako sa Sir Robert Pinsoy nga the situation there nagalvanize tanan into action because I think it all started when you yourself didn't receive your salary, monthly salary, and you gave it to the different barangays, rotate nimo sa lungsod sa Siayan. Meaning to say, ipakita nimo nga andam ka mutabang kay kung timo ka rin sweldo, public service gyud ang imo ang gusto gyud, true to your words. So, hangtod ba kini karon? Yes, Ma'am Edith, we are very consistent with that. In fact, kabalo man tayo nga sa first term na ko, siguro to isa sa rason nga nisulay ko ng tao nga, sulayan daw nato ni Mayor nga musaad ba na yung sweldo yung ihatag. And we are true to our words. Atong gihatag kada barangay, gitukuran o cooperative. Kung ako man kuan sa ilaha ba? So tawag ani ipamuka. Kung ako, I'm working
I'm working my ass to help you. Niamba ko din ni, gibiyaan ako akong negosyo, give to you my salary, hinaguan ako ni, so pintakasin na lang ning ako, di ba? Para tabangan mo diha sa barangay, why can't you help yourself? Kung na isa ka tao rin, pahiro-hiro para tabangan mo, di ba? So second term na to, tungod kin-establish na sa first term ng ato ang mga ang second term na sweldo na ko, gitupod na po na to, o dakong tindahan para sa federation. I-federate na to sila. So na sila dakong tindahan, dito na sila nangumpra. If you see the galing po of presentation sa ANC, there was a replay pala this morning at 10 o'clock. Daga na silang sakay sa ilang habal-habal to bring it to their barangays, pero sila gihapon tag-iya sa tindahan na ilang ikumprahan. Because this is already federated. And that comes from a second term salary. Karon kay ikatulon man katon ni ingon po ang mga tao, Mayor, ikaw na lang po nagway dawat anang imo kay dako naman ni among tindahan. Ngayon ko nila no, there's still one thing missing. Kanang inyong gihatod diha sa balhabal, mga tumba pataana, no? At the same time, gamay ra nga nakita ninyo sa galing tulo or upat ka motor ang mag-deliver sa isang barangay. So just last week, nipalit na ko, wala pa na ako madawat board ang ako ang ika-third term nga salary. Nipalit na ko 4x4 nga dako nga truck para sa akong third term na salary, gipalit og sakyanan para ma-deliver sa ilang mga goods sa different stores sa tanang barangay. So nahurot na gini atong sweldo pag ani nato manawat, ato nang gihatag nila just to make them feel they are loved by the mayor. No, is not? Oh, God bless you more, Mayor. Salamat. Ginoo ko lagi atong pangayo ang bayan ko. Of course. Ano ba doon na? Tag-iya sa tuwan ko na buhitanan. Okay, Julius, your question please. Thank you, Dave. Before na ko ipasupot akong pangutana regarding tourism na siya. Ako sa pong i-reiterate ang pasalamat sa Department of Trade and Industry in behalf of our office. Pasalamatan tayo ni Mayor Villarosa diri nga nag-serve as resource person during the conference for micro, small, and medium enterprises last July. Actually, ako dito, after ito, nag-guest natin siya last year, no? Ako dito naging usog sa mong opisina, although laing division itong nag-conduct nito. Si Mayura, gudin nyo, abis ang pagtibok, buntag tibok hapon na siya mag-istorya, na-inspire ka niya, not only the existing entrepreneurs, katong mga audience ni Proposal 500, dagang mga estudyante, you know, Mayor, after that, because we made a terminal report and we made client satisfaction feedback, grabe ka-excellent, outstanding ila ang pag-rate ni mga na-inspire sila sa pagnegosyo. Thank you so much. And then regarding unang ka, wak pa napadalang official communication because ang DTI na ko may Mentor Me program sa Go Negosyo nato nga ang programa. Ang mag-identify in the community kinsa to mo mentor not sa general and local governance but related sa pagpangnegosyo. Number 1, highly recommended, Mayor Villarosa. Magang salamat. Mabuhagan atong trabaho. Of course, I enjoy all that. So ang akong pangutana, ako po sa pangugat na ato mo siyayan, change ng siyayan, kaya sige na po ato kami ato. Dahil karon mga tumo. So how do you convince people nga naminaw karon, especially na Sunday, nga mag-spend time sila mga atong siyayan, kung ilang lang sigurong nadungog nga ang mga farmers nagabalhabal, ang mga kuha nag-ana dahil unsay na sa siyayan nga pwede silang maato, na sila pwede kanan, ka-enjoyan, and others. Okay, sa tinuod lang, tungod kayo atong priority livelihood program for the people because really we want to take them out from poverty. Dili po sa'yo, kinahanglan atong tanaw, nung sa kailang taon sa sayan, gawa sa 70% subano. Kasi ang babat yung reason, sa pinawang anak subano. They look like this. Hindi sila alien, ha? Anyway, so we are investing on our people. Atong gilantaw labi na karon, no? Atong gilantaw karon nga sasang paagi nga matabangan ang subano nga daghan sila og panginabuhian nga in a way ikapanghambog namo. You know for a fact nga naata diri sa Dipolog nga Pangasi KTV Bar and Restaurant. Okay. Gusto lang natong gipangalan ng Pangasi even that is my own restaurant para ma-advertise ang lungsod sa Sayan ug ang wine nga hinimo sa Subano. So sa Sayan karon naa nay processing center. Sa Sayan karon makita o ipakita nila sa inyo, inigadto ninyo para ma-excite po ang mga taga-laing lugar nga mobisita sa Sayan ug how to do the Subanon wine. Kaning among Pangasi until the packaging. So ilahang itudlo sa mga bisita ug unsa ning important sa Pangasi wine para sa among mga lungsuranon labi na gid sa amo ang mga nitibo nga Subano. So isa ni silang tawon sa Sayan.
there are lots of plans sa pagkakaroon nga mosulod nami sa turismo diri sa akong ikatulong nga termino. Kay sa first and second term, panginabuhian, kababainan, organized group talaga, so our people can feel nga grabe ang ayuda para sa ilaha. This time, sir, ako na lang isaad nimo nga gawa sa ato ang pangasi winemaking, no? Nga pwedeng makita sa lungsod sa Siayan, daghan patag himuon. Like, kaning mga programa na to sa edukasyon, even the people from the office of the Vice President, they were really happy, no? Nga tanan na mong eskwelahan ini gawas nimo na ay daghan kay humayan, na ay daghan kay gulayan, and they know for a fact nga ang negosyante na karon ang mga bata. Sila na karon ang gatanon, o assisted by LGU of course, no? Daghan kayong good practices karon sa Siayan. These are the things nga pwede na mo ipanghambol nga appeal sa turismo. Nga we attend to our children. We attend to our women. We attend to our very poor people na lahi na ilang panlataw. And I have to be proud to tell you, all of us here, nga ang Siayan karon gwapo nagproblema. Sa una mang problema may nga daghan kay mananggi ay gamay ra sang giunon. Just few weeks ago, nanganha na ko ang mga kapitan nanumbong. Mayon dako kay may problema kung unsa man. Hapit na magting-ulan. Daghan kay migsang giunon wala na mananggi. Isn't that good news for us? Diba? Tanan sila daghan na sila og mais na balin na karon. Naglisod na sila karon ug unsa o nila karon pagurot og sanggi itong ilang mais. A very good problem nga usa ka magbabaol na nagkita niya nga because of the motivation. Nakita nila pas-pas ang progreso sa Siayan. So they can also feel nga diha sa ilang kaugalingong panimalay pas-pas na kay ang developmental improvement. Mato niya bisa sa Turun yung excited. Pwede yan sa Dipolog. Mag-feel ta rito. So related na naman nga mo ato Siayan, ato akong question na kay I understand sa una mo ra magupog na yung mga activities nga i-hold sa Siayan in your so to siya nga center, not only sa cultural kato sa taas o training Sa center. training center. Apadayon ba mo nga or willing ba mo sige nga aron ba to encourage people also to do activities there in Siayan? Abagay tayo dito nga special mga kuan nga accommodation para anang inaning activities, trainings, and seminars. And then naapapuy-kapuyan dito ang mga tao unsa ba po mga plano sa lungsod sa Siayan regarding anang pwede na mo di ay mag-host o mga inaning activities. Kaya nakita na ko atong naay bitaw di kuan katong kuan na pare katong nag-ordinahan dito, di ba daghan man itong mga guests ato and I understand ang uban ato homestay para makakuan. So, yung Just program regarding that. Ang pangasi wine, yun sa niyo pag-market kay ilado kayo pangasi wine sa Siayan niyo. First, katong giingon nga, pwede na ba may mudawat og bisita? Of course, no? The fact that we have lots of good practices sa among lungsod, daghan kay may ikapanghinambog. So we can host, no? Pwede na namong i-invite ang laing-laing lungsod who wants to see the good practices. Nisod po, kung nagtudlo na po sa Manila, then ang taga diri sa ato, magkani na ito natudluin, no? So pwede na may mo-host, kung mainuntan na ay guest house ang Siayan, pwede may makapapuyo, pero not more than 200 people as of now. Ang spillover ana pwede na tong sa simbahan papuyon, no? And the rest basta less than 200 kaya pa namong i-cater. So ang Siayan karon is very excited with what is happening. Kaning moingon si ma'am nga gyud sa namo pag-market ang pangasi, we really have a problem right now. Kay ang among production ni naman masunod man sa mga tao dito dili pa namo mapagawa sa Siayan. Mahurot na. So daghan na kayo adto dito pwede maghuman ang jar, pwede na kay jar pamangkin nato the old way ba. Now next year, we will of course ask the help from DTI to have it in the bottle na. So, gusto na namong musulod sa bottling para dili namin mahutdan kay Jarbe ang sige glukbawon every time ang inom taong pangasi. So, this is what we want from you, from Dole, from DTI, na naamagin niya itong partnership with the pangasi making, na makasulod na unta mas bottling, mahimo na unta tang lambanog na pareho anak kapaspas ang pag-market. So, that is our one of the objective, no? Nga unta ang Siayan madungog nga naana ka sa botelya pangasi from Siayan. So isa na sa ato ang target. Hopefully ma-realize na. So to yung kuhan. Sir Robert, nakipagpangutana please. Okay. Recently, Mayor, si President Duterte, aside from his war against drugs, war against criminality, nag-wage po siya war against oligarchs. So, ang nitabo, iyang i-target ng mga tao na very wealthy na ang gihimo
reverse sa imong gihimo kay imbes na ilang i-empower ang tao, ilang gigamit ang ilang posisyon, ang ilang influence sa government para suyupon ano ang kwarta. So in your case, Shayan, can we safely say that there are no oligarchs operating in Shayan? Definitely wala gid na sir. Kay puro biya sari-sari store ang tindahan na dito. We cannot even have other businesses kay ang atong mga tao limited pa lang. Though we already have a small bank there, no? Sa Shayan. Ato naman silang itudloan of savings. Aside from that, wala pa yung mga negosyo o mga negosyante who is taking advantage sa ato ang mga katauhan. So mo na gwapo sa Shayan karon kay puro gyud, no? Puro gyud sila naka-feel kay ako kung gustong ihisgot na kato ganing ni aging naikalamidad, no? Naikalamidad ang ato ang na-experience sa tibok sa Buanga del Norte. Gusto na kong ma-mention lang, sir, nga ang Shayan nga, no? Nakahisgot magug ka ganina nga millions of pesos is needed really to help the people. Kami ra, ang lungsod sa Shayan ra, ang nakapangayo on 8 million pesos from DSWD because of the convergence, among gitawag ang National Anti-Poverty Commission. Si Yusek Judes Guerra came to Shayan, we asked his help, gipatawag ang mga regional directors, and DSWD gave us 8 million for the cash for work and food for work. And I think it's only Shayan in the entire Zamboanga Peninsula who received that kind of help. Tanang tao o tanang pamilya sa lungsod sa Shayan nidawat og 25 kilos o nidawat og more than 1,000 pesos ayuda ni para sa kalamidad. And not only that, among siyempre gipakatihan, ang Shayan nag-shell out may 4 million for the calamity fund, and we were able to solicit 8 million from DSWD for the same purpose. Mo nang ang tao sa Shayan, nakurat sila nga 3 months consecutive na nakadawat sila og bugas, nakadawat sila og other goods, no? At the same time, cash. Kaya ato silang ipatrabaho og tag 5 days ayuda na gikan sa DSWD. And that is an effect also because we converge in Shayan, we ask the help of National Anti-Poverty Commission. Another initiative that we did in Shayan, nga mauna nga ubay-ubay yun na kwarta nga nabuo dito sa among lungsod. Mangit, ikuan na comment. So sa imong nahimo, Mayor, you have made Shayan oligarch free. So we hope sa kapihan sa Pitolog na someday you can be a consultant to President Duterte in his war against the oligarchs. Wala may problema. Ang atong presidente busy man siya. No, pero tinugin niya busy na sa iyang fight against drugs, fight against mga bad people. And we are happy with what he is doing. Ang gani na invitation. I think the acting governor is also going in Davao. We are going there on Tuesday and Wednesday kay nagpatawag po ang presidente for a meeting sa mga mayors and governors. So na activity, I don't know, basin gihapon ni sa DILG activity man siya. So ilang tanahon siguro how we are doing per municipality. Okay, thank you so much. On a personal note, Mayor, before we go to politics later, kay last term na mo ron. Ano ba gusto nga na ay mga estatwa, mga bantayong diha para souvenir nga once upon a time in this place, very good, naghawik, nagkuan ang pamilya, so and so, si Mayor Flora Villarosa. On a personal note, how would you like to be remembered by the people of Shayan and the people of Zamboanga del Norte in general? Imong legacy, what you want? Maunang yun na atong nakita sa pagkakaroon. Unang-una, nakita na to nga ang lungsuran ng lahi na ang pangunahunan. They don't think poor this time. Ang ilang lantaw sa ilang kaugalingon negosyante na sila. Nabago na ang ilang panglantaw, magipanganak ng pobre, mamatay na lang ng pobre. It's no longer like that, ang pangunahunan sa taga-Shayan. That's already a legacy. Second, sa una na ingon sila, it's not possible for Shayan to have a bigger health center. Now we have, parang it's a 10-bed hospital. We call it diagnostic center kaya wala pa man siya na-convert. But we are submitting already our proposal to DOH na mahatagan niyo building a 25-bed hospital. And we will be asking the province to support that para ang Shayan na anay kaugalingon hospital. Thirdly, ang bagong North Hall, no? Ang among municipal hall, nga gusto na ko ipanghambog basig kinagwapuhan na sa tibuok sa Zamboanga del Norte. It's a 3-story building. Ako mong i-invite ang blessing anak by January next year. No? January next year. You are all invited. So it's a 3-story building. Ipanghambog na to nga for transparency
Ha? Ang tanan nga mga offices naka-glass, so you can see through kung kinsay mga gaduko-duko ra diha oy gibuhat. Okay? Tapos ang kaning ni ang building spacious na siya, then it is designed like a hotel. Na inigsulod nimo na ay front desk officer who will entertain you kung kinsa imong gusto. Na ami holding room, nga pwede dito sila maglingkod, nga nagmerienda, nga nag-watch og TV while waiting for the department head, nga yung social na kami nga social, di ba? Mauna, kaya isa sa ako ang gustong ipanghambog nga kung ang uban nakapang-loan sila to have a new building, ang lungsod sa Sayan, we are trying to model ourselves na make ourselves a model nga nagawa ni almost 60 or 60 plus million, ano raman ang total inigkahuman? 60 million na building. Wala pa man mahuman na sa bata, kaya January pa man mahuman. Nagtupod ni ginana nga building, nga wala may nangutang. Of course, we asked the help from the provincial government, we asked the congressman, we asked the PWH, pero ang majority, basig makapanghambog po ninyong around 40 million of the 60 comes from our own pocket. Gikan gyud sa panugbanan sa lungsod sa Sayan, inana mi kamaayo mo gunit og kwarta. Diba in 6 years time kung kaya nimo sa imong termino, yato na nimo ang mga tao, nakatungkod ka og infrastructure as beautiful as our municipal hall. Dayon by next year or 2017, magtukod na pod mi og dako, no? Doble sa ang current karon nga kani atong gym. Magtukod na po may sports complex, maybe it's worth 20 million, na, again, mahuman po na mo na next year sa 2017. Hoping kay 50 years naman ang Sayan, mag-celebrate ni by June 17, basig before June 17, mahuman na mo na ang building. So these are legacy nga pwede na ko ipanghambog sa mga kabatanunan, the youth no in Sayan, the old people in Sayan who thinks different this time, di ba? Ang panglantaw, ang merkado na bag-una, limpyado na ang taga-Sayan, daghang programa sa edukasyon, di ba? Nga, ang panglantaw sa edukasyon karon nga dili lang ang ginikanan ang responsible sa iyang mga anak. Like, we believe that it takes a village to raise a child. Diba? So, daghan kaayong hihimang programa ang lungsod sa Sayan. At I could say, ang mga tao dili na alimtanon. Ngayon na sila during the term of Mayor Villarosa, these are the things that really happen ug mao ni mga improvement na nitabo sa atong lungsod. Okay, thank you so much, Mayor. No? We're speaking of legacy, no? Aside from the infrastructure projects na grabe na dito kay development din sa Sayan, no? Is it part of your program also to develop culture, especially ka na sa Subanen na to culture and tradition, kay usamang ginadiha sa murag mahimong attraction sa Sayan, along with your pangasi wine, kay murag something exotic na ano tawag no? So how will you convert this one nga ma-attract, mahimo ni siyang major attraction sa tibok Pilipinas, and not only in the Philippines but all over the world. Okay. So, gawa sa among pag-promote sa Pangasi Wine, which is the wine of Kasubanon, na ami IP house karon, no? Kaning atong IP house, na diha ang collection of the things that they have, no? Katong mga karaan nga Subanon music, Subanon dances. So, na ami isa ka tungod sa naaman ni scholarship program. Museum. Mura sa museum nga, so ang ato ang building, siyempre, katong, kung ano po, dili po sa karaan po. So, parang type na balay, na naadiha ang kulintang, naadiha ang mga pictures sa mga dances, then naagid may di pang-hire karon nga Subanen, nga paid by LGU, nga sila gatudlo sa Subanen dances. Dili lang sa mga bisita, nga sa turismo nga nato isgutan, kundi hasta sa ano ang mga estudyante sa elementary ug high school, kay dili na mo gustong mawala ang kulturang Subanen. Oo. So, amo anang gipreserbar, amo agi nang gihatagan o butangan ko ng preservatives. Amo agi nang gipreserbar ang kultura. Every October first week amo ginang gi-celebrate ang Subanen Week. Every October, so pwede mo na mong i-invite kay daghang activities. No? Daghang invitation ni mo. Daghang kayo invitation because we are really busy in Sayan. Labi na ning ato ang mga Subano gihatagan gid sila og grabe nga pagtawag. No?
And they are Mayor, also empowered. mayor ka lang sa costume. Kaya dito sa Cotabato ba, ito sa Lake Cebu, sa ganito yung ethnic Tibuli. Narito nga, pwede ka musuot, magpa-picture sa costume. Gwapo kayo na siya. Nakita mo na to sa booth sa Sayan, nga naaga na imesa sa ulo nga istatwa dito, nga gwapo kay mong subana o gwapa kay mong subana, di ba? Then pwede mo magpa-picture, pwede mo magpabaro ninyo o sanina, no? Gwapo na sa Sayan. Dito sa among IP house, naay tao dito nga mag-show sa inyo ha ug unsa ning subanan culture. So naami TV, naami video presentation nga ipakita ninyo kinsa man may nga subano. Unsa may among batasan. Unsa man kay among gibuhat dinhi sa among lungsod sa Sayan. So dili na mo pwedeng kalimtan ang kultura. We have to really preserve, and in fact we encourage the children nga og subano ka, okay ra na magbinisaya ka og Bisaya imong kauban. But in your house, in your home, kinahanglan og subano ka, dapat subanan speaking ka. Yes. No, and of course, I have to mention, no, dialect. I have to mention nga ang vice mayor is a subana. Yes. So, dapat, we should all be proud of it. Of course, of course. So, bakit lang sa kabila. So, guys, mayor guys, silin ba? Diba? Kuan, kanang, guys, palihog lang. Kung sa imo ang kuan sa subanin, ang lapo ko yung pasupot nga kuan, related na din. Pwede ka mag-greet in 2 paragraphs using the subanan dialect. Kaya sa silang tabanta, Shayan, Sambuang Madrid Norte. Programa ka sa Shayan, pinagalang mayor ka, Clara Blanrosa, at supportahan para padayon na programa ta, paglambok o supportahan pagdiwan ka. Alam-palam. Interpret. Interpret in English at in Bisaya. Ang programa, yung ganaya, nato parang katahuran sa tanan sa atong mga kaigsunan nga ang programa sa lungsod ng itong nandang mayor gisuportahan gid. In fact, ang atong mga subanin dako gid kaayo gitagal importansya sa atong nandang mayor kanang pangasi sa gi-promote na usa sa native wine nga gihimo kini nga panginabuhian sa ato ang lungsod. O in fact, natin ng ordinance nga gabrubahan nga every first Wednesday of October na nagitawag na Subaning Day. So, hapit na, magsilibar na po next year. It's activities. Marami mga una-una na mo, gihimo, of course, pasalamat mo yun nga tagaan kita ang panahon. Kaya ka na kung maging activities sa Subaning, naala yung mga ritual. Katong buklog, ang inyong Correct, buklog. ang buklog. Dinagkoron kay itong buklog. So last time, buklog mo yun. Sa pag-daog ng mayor, nagbuklog yun kaya naman to siya parang promise kay Panata. para maganda siya, hindi na basta-basta natin ay ikuwan. So tagaan mo na siya o importansya. Dahil kada yearly, nag-may subanin din na i-celebrate para sa ating mga kaigsunan sila. Okay. We are running out of time. I'm sorry guys, ha? Tagaan lang na ito ang panahon si dili mo na parting words, kundi mga importante kayo na aspect, mga programs and projects nga i-share ni Mayor Flora Villarosa para sa atong mga katawhan sa Shayan. Siguro nabati man sa mga taga-Shayan ug unsay kabaguhan no sa ato ang lungsod. Mao na ato ang gusto nga we want to leave a legacy nga na ay lasting genuine change sa ato ang mga katawhan sa lungsod sa Shayan through good governance. Mao na ato ang gustong ipakita nga sa maayong gobyerno ug epektibo ka mayor, epektibo ka nga vice mayor and the rest of the positions na gigulitan nato sa gobyerno. For as long as we are serious and passionate about what we are doing, things can really happen. No? So kinahanglan maayo lang ang atong ipakita sa atong katawhan nga tinud-anay kinasingkasing nga panggobyerno o kinahanglan sincero sa ato ang gibuhat kada adlaw. And we have to have that ethical standards para makita nila nga dili lang ta maayo kung dili kanibang ato ang atong pamatasan, ang ato ang pagka-public servant, kinahanglan tinud-anay. No? Kung pwedeng isakripisyo ang kaugalingon para sa katawhan sa Shayan. Okay. Last question, Mayor. Looking forward, ano sa mga plano nimo sa umaabot nga panahon? Kay last term naman yun mo, pwede may mangutana. And ingon pa ka nga,
sincerity, tinud-anay, panalito mo dili na kamayo sa siyayan, diha paghapon ka magpundo magpuyo, or mingon na ka nga, ato na po sa ako ang kuan dito, balik ko sa Manila, kay humana ang ako ang, humana akong pagtabang ninyo, kamo na po diha, ato na ko sa Manila, kay anyways, di naman ako mayor diha sa siyayan. So, mga plano, palihog pakig-ambit. Nireklamos ko ng pagpili, basig lang sa pagkakulita. Para makamagsulong ng dito, napay turtles, kantorpos na ron. Sige, Mayor Flora. Kamano ka ka ma'am, every time mo nung pamatana sa ako, naunay pinakalisod na question. Kay, to be honest, ang ako amang kong intention really before when I joined politics, kana ramang yung pagtabang sa lungsod sa sayan. When people are seeing how I did it, no? Ug unsa ko kaseryoso sa akong fight against poverty. Ug giunsa nato pagseryoso nga matabangan ang lungsuranon. Well, I want to say thank you kay na-recognize, nakita ninyo kung sa itong gibuhat. Pero sa next plan sa politics, dili kaayo ko, ha? Only God knows, tama? Salamat sa pagtama. Only God knows what will happen because ingon sila, nakasulat naman ko sa imong kamot tungod sa imong kaugmaon. So, I wasn't able to read it yet. Wala na akong mabasa kung sa'yo nakasulat aning pala, ha? Basta dili ko number. Wala ko yung mabasa din yung report kung sa isunod na wala nakaputang number, wala nakaputang number sa paniha. So, manghinaot lang ka, no? Manghinaot lang tang naog asa tang napita, mas magamit kung kinahanglan mabalik na ko sa akong negosyo kay to be honest, during the time nga nangyarbisyo ta, dako ang sakripisyo sa ako ang negosyo tungod kay mas dako akong panahon sa ako ang pagkamayor sa lungsod sa sayan. So maghinaot ta, kung ugon sa man gali asa ta paingon back to business o naapatay lugway sa atong politika, only God knows. Pero ano siya yan, naka-okay kasi mo kasing-kasing. Forever? Or Siya is forever. Lalo ka ba? Siya na yan. Parang sure ba? Forever na siya na bilang na ko pwedeng biyaan. It's my birthplace. Kanang atong gihimo diha ang gusto nato mapadayon, mas malambo pa because I do believe nga kaning mga taga-sayan karon paspas, no? Paspas ang nakita nila nga development and kanang enthusiasm nga naa sa ilang dughan karon gusto nako nga mapadayon. Kabalo sila nga there's more to come. Kinahanglan mo gyud nga dili mawala sa ilahang dughan ang kaabtik karon nga ilang nabati nga daghan pa ang pwedeng mahitabo, pwede pa imong makwartahan depende sa ano pagkamot ug ang among motivation. Okay, Mayor. Galing po kawagi karon President sa Mayor's League sa Zamboanga del Norte Chapter. Do you have any regrets sa imong ipanghimo sa mga problema nga imo ang natagbuan all these years being the leader of Siayan, the poorest municipality? Any regrets? It's all blessing sa akong tanaw. It's always a blessing and para bang opportunity nga makaserbisyo ka. Daghan kaayong tao, no? Nga pwedeng makatagan og kahigayonan. I'm always thankful nga nung ako nga nakahatag sa ako o kahigayonan nga mahimong serbisyo ko sa ako ang mga kauban sa sayan. So, wala regret. Puro pagpasalamat tungod kay nakashare ko sa akong blessing, nakashare ko sa akong skills. So, ug naa pa ko pwedeng mahimo in the coming 3 years sa ako ang pagserbisyo sa sayan. Kung pwedeng dublihon pa, triplihon pa ang trabaho kay 3 years is very short. No, sa usa ka termino basta na kamot lang kang mayor. Wala regrets, it's all blessing. It's all parang thanking the people for the opportunity of putting me there as their mayor. Mga tayo pa kung do you have any regrets with Mayor Flora Villarosa at the helm of the municipal government? Vice Mayor Daisy Limba, kung katinood. Actually, si Mayor, sa ginang ko nakita nga himplo. Daghan kayo siyang mga panglantaw sa lungsod. Dahil gusto niya ipaabot. Gusto niya matouch niya ang mga tao. Pero sa hinahinay, magod sa barangay, sa lungsod. Lahi-lahi mga sila mga mentalidad. Pero gusto niya nga, ang gusto ma-achieve yan, iya strengthen, no? Sa mga tao. Pero hinahinay na sabdan sa mga tao. So, sa Mayor, usagid siya ka ihimplo sa Katilingban. Ginawat ko nga mapadayon, walay kakapoy sa pagserbisyo. So kami, anaas sa pagsuporta. Kung isa yung plano, kami sa legislative, 100% sa aming suporta para sa kalambuan sa Siayan.
Very well said, no? God bless you more. Ngayon, parting words and statements, gikan sa mga bisita karubutaga, it's been a very informative and very lively discussion sa ato ang mga nanunuan sa lungsod sa Siayan. So we'll start off with Vice Mayor Daisy Limbang. Parting words and statements. Una-una, dapat akong pasalamat na usap kita na inviter sa kapihan sa Dipolog na first time ako ang baguhan ko pero okay kasi ganun first time medyo maulo pa kong istorya but then isa sa ako ang na-learn na maayo kong usapan na ginamitar sa mananay nga kalihukan o salamat sa mga opportunity o privilege na usapan sa ginamitar karon ng kalihukan. Salamat. Thank you so much. And the one responsible for making Siayan what it is today, si Mayor Flora Villarosa. Mayor? Ang ako alam siguro na ako'y gamay hagit sa atong mga leaders that if we are given this opportunity to govern, kinahanglan we have to be good leaders, we have to be outstanding leaders in fact, no? Kay daghan kaayong katawhan nga wala kabalog sa ibuhaton. And we are always their inspiration. So maunay ako ang malabi na sa among asosyayan nga ang poverty incidence is too high. No? We started at 97.5, nibaba mi sa 70, karon mas ubos kami and we still have to get the data from NEDA. So to fight against poverty, no, is really a big challenge. So sa kadaghan nato nga nangarbisyo sa gobyerno, maura na itong hagit nga unta maayo ta sa panggobyerno, mahimo tang outstanding leaders, dapat mahimo tang modelo, no? Modelo sa katawhan nga ma-motivate sila all the more kay there are people who make sacrifices for them. So kinahanglan mas mulabat sila sa ilang kaugalingon, mas maningkamot sila kay daghan pa kay kagayon nga i-offer ni nga kinabuhi basta tarong lang ta nga mga lideran. Thank you so much, Mayor Flora Villarosa. Basta dili ka mag-remember, no? Ang panunod na remind mo siya sige ka nagkulbaan. Okay, parting words and statements gikan sa mga panelists, Sir Robert Pinsoy. Yes, thank you so much. Kami dito si Mayor Flora, si Vice Mayor Limbang for their presence karong butaga sa episode na to sa kapihan. Naging salamat sa mga katawan. Ako lang isulti, Mayor, na we need leaders like you. And in this present dispensation of development sa atong politika, expect the unexpected. And we declare promotion for you. Wow. Whatever position you will go for. Thank you so much. God bless. Okay. Dili board member. Sige. Julius, so, daghang salamat sa atong mga bisita karong buntaga. Ako pahibalo po nino related man po sa ako ang mag-absent ko nga kinsa tong gusto mo kuha og kopya sa study on the impact of government projects para ma-uplift ang barangay Pangi na ana sa Andres Bonifacio College. Kani siya offered by ato kauban din si Mr. Epifras Galleposo, si Engineer Jenny Sangual, si Police Officer Cristil Hernandez. Ila tong study Mayor and Vice nga naunsa na ang barangay Pangi from the time nga sa year 2010 it's mura to siya parallel nga study kadtong gihiling sa GMA kinsa to siya si Cara David. So kato siya na ibang aspects of how the barangay developed from 2010 until March 2016. Akong special greet kaning Lilet o si Tata na makalimot ko silang apelido taga Siayan kaning mga kasambahay namo. So wala na sila karon. Although sila the text, but I know they're in good hands. Nibalik na Siayan kay develop na ang Siayan. So ana yung mga concrete na mga examples na pinaanak from kasambahay, nahimo na siguro pati sila mga entrepreneurs sa ating mga barangay kooperatiba. Sa tanang tigpaminaw, kung na-miss ninyo kaning episode, you can download YouTube para makita po niyo sa kaitsuraan atong mga guests. Hasta po mga panelists. Daghang salamat and God bless everyone. Okay, thank you so much from PIA, Sponsor Patrice. From kasambahay ito kumuwi sa bahay. Dahil maganda ang buhay. Mapiyagan daw sa mga Siayan. Mula tayo ba ang talaga? Ano ba ko kang
ang itong Assistant Regional Director si Frank Gumapon, so bisa kagawin ito harigang bawang, kung sa tanang nangyari, nabigyan dyan itong mga mahitaw, bang mga mayang sa mga madal natin, makasilos ang dipakita ng asbuk niya paghampas sa siyahan dito sa pinaka-pobre ngadto sa second class municipality na sa pagkakaroon. So, niya, congratulations. Unta, hinuuntang paligtuhan sa mga pamangalayan sa atong lusugan sa buwan na dito. Sa kinatubukan, mawa na dito ang sobrang lagay ng ito, asa man siya butang sa mapa. Nahinto dito yung paglamang. Thank you so much, Sponsor Dr. P.A. Edgar, surrender please. Maraming salamat dito, at sa muli, naging mga bisita ng Dutaba sa Kapihan sa Dipolo. Mga batang best manifestation of a good government, si Rosa, si Rosa, sa Kapihan sa Dipolo. Batakas ngayon, nagawag ako ng mga invitation, expression ng speaker, sa gusto ng business, gusto baka mabasin ko rin. Tato mga suit yung pagpabinaw sa Kapihan sa Dipolo. Thank you very much for being with us. Happy Sunday. Thank you so much, Edgar. And last but not the least, si Board Member Romilio Boyli. Maprotesta o Mayor Salamat ni Ubabas, Upian ng Consuelos. Mga nagawin sa overwhelming na mga kataogan dito sa siya. Wala nakasagot. Wala nakasagot. kanina. Wala nakasagot. Kung saan nakatabang ka? Tama sa makayan ako. In fact, ako na nasuti lang kami ngayon. Kami sa siayan, ganun barangay na duanan, nagara. Nahupa na ako ang tanang barangay sa ubang munsod sa distrito, pero siayan, masawa ko kapagita ito, pero support ngayon sa leadership. Magkonsensya ko yung kapaprinta ko pero mga barangay. Nakog-score. So, nang garang sana. Kami, isang pinasama kasi ito naman ito. Labi na ito mga barangay sa mga sukod po nato ng kapital. Ano ba yung bisita nito doon na yun? Bisita nito. Gawa sa siyahan ba? Gawa sa rinawin ko sa pangasa. Ngayon, baka ang tawag ng sibuyas na kami kayo sa Bujin. Lamig na sa Murat Suta at Lamig. Lamig na kayo na. Murat sana ba? Murat sana. Sa Bujin. Dagmig dahil bagkog. Bagkog sa nang sa ubos. Sa Bujin. Wala, karaan mo siya yun. Sa Bujin mo, pitaon. Kaya ganun siya yun. Di ka masasabi ko, nahagbong ko rin pang-tanda ko. Ipangita ko lang itong liturgy sa una nga. Pang pikas-pikas, wala na asal na itong liturgy. Kaya ikadamdang na sa una, kung may mga maestro doon na nahulog, dahil na tabunan sa lunchmouth, aktual itong sa una. Una nga, ato na ko, ato na itong sa ayan next week. Kaya mabisita ko na ngayon, diba ngayon. Kaya na ako'y ginagmay ko na ayuda sa kapag din ko tao. Pero, naalala ko na sa gift ngayon, pero nag-start, hindi mo sa hospital katulad yung barangay, doon nagitawag nila teacher's breakdown. Aron din namulit ng mga maestra. Kasi araw ng mga maestra, gikan lunes, abot ang hapon, pagkamit-kalas, matis ba, hinahinay mo. Napapakatin si Mayor. Board, ako kung gustong i-mention na isa sa programa sa education sa Siayan, nagtukod may mga dormitory. Free ang pagpuyo sa mga estudyante. So sa pangay, nagbutang namin ito, kung sa tawag na ito na, guys, bahay, dili bahay ampunan, ha? Bahay pasilungan. Bahay pasilungan. So naan na may dormitory sa senior high, nagbutang mi dito, gikan sa LGU, then naan na po tayo bahay pasilungan para po sa mga bata sa Pangi, kay lagyo, kay ilang city, para tapad yun sa ilang eskwela nilang puyanan. Then we give them gardens para dito sila magkuha sila ng panahon. So isa na sa atong education kaning program na gitapang nato nila.
So, salamat kayo, Mayor, ha? We will do it again. You know, and sabi dyan kami nga mato sa inyong siyayan. Okay po, malagyan ako. Grupo may sa Kapiyan sa Dipolog. So, to God be all the glory. Daghang kayo salamat sa pagsano sa atong imbitasyon ni Mayor Flora Villarosa o ni Vice Mayor Daisy Limbang. Ngagikan bagod sila siyayan. Ni ari lang dito sa Dipolog City para ma-attend ang atong kapihan sa Dipolog. So, God bless you more, both of you. Dayon, kini si Edith Paintito mo yung regular anchor and host sa Kapiyan sa Dipolog. Ngayon kaninyo nga, salamat kayo kay Sir Robert Pinsoy, si Julio Salaveria, si Alfonso Roda, si Edgar Soronda, si Board Member Boy Lee, dayon si Tax Kilumba sa atong simultaneous broadcast DXDR IFM o ingon man si Silbert Abiatico Duduyano sa atong YouTube account sa atong Kapiyan sa Dipolog. Click lang ninyo ang Kapihan sa Dipolog sa YouTube na diya tanan ng atong edisyon sa atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan kauban sa atong mga bisita. O ngayon man ang atong live streaming www.rmndipolog.pb.com. Happy birthday nga to ta Assistant Regional Director Frank Gumapon sa Philippine Information Agency based in Cagayan City o kang Siamay Narvaez. So, salamat kayo sa tanan o sa sunod semana, paabota si Mayor Florentino C. Kawan siyang Vice Mayor sa lungsod sa Sildangan. So, happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.